Patay na ang asawa mo. Nakakahiya. Pero mas mabuting linisin mo ang bahay na ito o itatapon kita sa kalsada. Sigaw ni Jessica, ang aking manugang, habang nakaluhod ako sa sahig, ang mga luha ay umaagos sa mga baldosa. Nanginig ang aking mga kamay habang hawak ang maruming trapo. Sa labas, naririnig ko ang pagdating ng mga sasakyan para sa libing ni Arturo. Ang aking Arturo. At narito ako, parang isang alipin, habang ang lahat ay nagpapaalam sa aking asawa. Linisin mo ng maayos ang sulok na iyan, Bienan. Huwag kang mag-iwan ng anumang mansa. Ayoko na isipin ng mga tao na pinapabayaan ang bahay na ito. Hindi mapigilan ang pag-agos ng aking mga luha. 43 taon ng kasal, 43 taon ng pagmamahalan, ng tawanan, ng pagbuo ng buhay ng magkasama. At ngayon, hindi man lang ako makapunta sa kanyang libing. Sa sandaling iyon, narinig ko ang matitibay na yabag na pumasok sa bahay. Tumingala ako at nakita ang isang matangkad at eleganteng lalaki, nakasuot ng walang bahid na charcoal gray suit, nakasuklay paatras ang pilak na buhok, seryoso ang mukha, ang mga mata ay tila kayang basahin ang bawat lihim. Biglang umayos ng tayo si Jessica. Ginoong William, masaya po akong dumating kayo. Paalis na po kami para sa libing. Ito po ang aking biyenan. Katatapos lang po niya ng ilang paglilinis bago dumating ang mga bisita pagkatapos ng serbisyo. Tinitigan ako ng lalaki, si William. Pagkatapos, tiningnan niya ang trapo sa aking mga kamay, ang mga luha sa aking mukha, ang dark gray na damit na suot ko, lukot at may mansa ng maruming tubig. Bakit ka umiiyak? Ginang, tanong niya sa malalim na boses, direktang sa akin nakatingin. Mabilis na sumingit si Jessica. Ay, Ginoong William, masyado lang po siyang sensitibo. Alam niyo naman po ang mga matatanda. Nao-emosyonal po sa lahat ng bagay. Mas mabuti po sigurong umalis na tayo. Ayoko pong mahuli. Ngunit hindi gumalaw si William. Nakatingin pa rin siya sa akin, naghihintay ng aking sagot. May isang bagay sa kanyang mga mata na nagtulak sa akin na magsalita. May isang bagay sa paraan ng kanyang pagtingin sa akin, nang may paggalang, nang may tunay na interes, ang nagtulak sa akin na ilabas ang lahat ng aking kinikimkim. Ang aking asawa po ay namatay 3 araw na ang nakalipas, bulong ko sa basag na boses, at hindi niya ako pinapayagang pumunta sa kanyang libing. Pinapalinis niya ako rito. Sabi niya, kung hindi ako susunod, itatapon niya ako sa kalsada. Biglang nagbago ang mukha ni William. Naghigpit ang kanyang panga, lumiit ang kanyang mga mata habang tiningnan si Jessica. Totoo ba ito? Tanong niya sa boses na napakalamig kaya't maging ako ay nakaramdam ng ginaw. Napatawa ng kaba si Jessica. Ginoong William, hindi po ninyo naiintindihan. Napakadrama ng babaeng ito. Maliwanag naman po na maaari siyang pumunta sa libing kung gusto niya, pero kailangan po may manatili at bantayan ang bahay. May mahahalagang bagay po rito. Itinaas niya ang isang kamay, pinatahimik si Jessica. Ano ang pangalan ng iyong asawa, Ginang? Arturo. Arturo Reyes, sagot ko, pinunasan ang aking mga luha gamit ang likod ng aking kamay. Ipinikit ni William ang kanyang mga mata saglit. Nang buksan niya ang mga ito, may iba na sa mga ito. Sakit, pagkilala at matinding galit. Lumapit siya sa akin at dahan-dahang tinulungan akong tumayo mula sa sahig. Kinuha niya ang trapo sa aking mga kamay at hinayaan itong bumagsak sa lupa. Ginang, Anya, direktang nakatingin sa aking mga mata. Pupunta ka sa libing na iyan at magpapaalam ka sa iyong asawa sa paraang nararapat. Pagkatapos, bumaling siya kay Jessica. Ang kanyang boses ay parang bumabasag na yelo. Lahat ay nakakakilala sa asawa ng iyong biyenan, maliban sa iyo, tila. Si Arturo Reyes ay ang aking nakatatandang kapatid, ang aking kapatid, na hindi ko nakita sa loob ng 30 taon, ngunit hindi ko kailanman tinigilan ang paghahanap. At ngayon, hayaan mong ipaliwanag ko kung ano ang mangyayari sa iyong trabaho, sa iyong bahay, at sa iyong malungkot na buhay. Namutla si Jessica. Ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit walang tunog na lumabas. Ang iyong kapatid, sa wakas ay nasabi niya. Imposible yan. Hindi kailanman binanggit ni Arturo na mayroon siyang kapatid.
Kinuha ni William ang kanyang telepono. Nag-dial siya ng numero. Lopez, kanselahin mo ang lahat ng aking meeting para sa araw na ito at kailangan kong pumunta ka sa address na ito kasama ang legal team. Ngayon, ibaba niya ang tawag at tiningnan si Jessica nang may pagkasuklam. Nahiwalay kami noong kami ay mga bata pa. Magkaibang pag-aampon, magkaibang lungsod. Taon akong naghanap sa kanya. Taon. At nang sa wakas ay natagpuan ko siya 6 na buwan na ang nakalipas. Alam mo ba kung ano ang hiningi niya sa akin? Na huwag ko muna siyang ipakilala sa pamilya. Nahintayin ko ang tamang pagkakataon. Gusto niyang sorpresahin ang lahat. Gusto niyang maging espesyal ito. Tinago ko ang aking bibig gamit ang aking mga kamay. May kapatid si Arturo. Bakit hindi niya kailanman sinabi sa akin? Nagpatuloy si William, ang kanyang boses ay lalong tumigas. Nagsusulatan kami sa telepono bawat linggo. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa kanyang buhay, tungkol sa iyo, Aling Maria, tungkol sa kung gaano siya ka-proud na nakilala ka, tungkol sa kung gaano siya kasaya sa tabi mo. Naputol ng kaunti ang kanyang boses. At sinabi rin niya sa akin ang tungkol sa kanyang manugang, tungkol sa kung paano siya nagbago sa nakaraang ilang buwan, tungkol sa kung paano niya siya pinipilit para sa pera, tungkol sa kung paano niya sinasaktan ang kanyang asawa kapag wala siya. Umatras si Jessica. Iyan ay kasinungalingan. Lagi ko namang ginagamot ang lahat ng maayos. Humakbang si William patungo sa kanya. Kung gayon, ipaliwanag mo sa akin kung bakit tinawagan ako ng aking kapatid 1 linggo na ang nakalipas na nag-aalala. Sinasabi na hiningi mo sa kanya na ilagay ang bahay sa iyong pangalan, na pinipilit mo siya. Sinasabi na para protektahan ang pamilya mula sa mga buwis. Na umiyak ka at nagmanipula hanggang sa halos sumuko siya. Hindi ko alam ang anuman dito. Hindi kailanman sinabi sa akin ni Arturo. Napakamot si Jessica sa kanyang pitakan ng nerbiyoso. Ginoong William, sa tingin ko mayroong hindi pagkakaintindihan. Kailangan kong pumunta sa libing. Maaari nating pag-usapan ito mamaya. Wala kang pupuntahan, sabi ni William, hinarangan ang kanyang daan. Upo ka riyan at maghihintay sa akin. Dadalhin ko si Aling Maria sa libing ng aking kapatid. At kapag bumalik kami, magkakaroon tayo ng napakahabang usapan tungkol sa iyong kinabukasan, o sa kawalan nito. Bumaling siya sa akin at lumambot ang kanyang ekspresyon. Aling Maria, maaari ba kitang ihatid? Kailangan na nating umalis ngayon. Tumango ako, hindi makapagsalita. Patuloy na umagos ang mga luha, ngunit ngayon ay iba na ang mga ito. May iba pa bukod sa sakit. May pag-asa. May katarungan na nagsisimulang magpakita. Ngunit bago umalis, bumaling si William sa huling pagkakataon kay Jessica. Ay, at isa pa. Simula sa sandaling ito, suspendido ka sa iyong posisyon sa aking kumpanya nang walang bayad habang iniimbestigahan namin ang ilang irregularidad sa pananalapi na dumating sa aking kaalaman. Nakakatuwang koinsidensya na nagsimula ang mga ito eksaktong nang magsimula kang magtrabaho sa amin 1 taon na ang nakalipas. Hindi ba? Bumagsak si Jessica sa sofa, nawala ang lahat ng kanyang pagmamataas. Umalis kami sa bahay, at habang naglalakad ako patungo sa eleganteng kotse ni William, isang tanong ang patuloy na umiikot sa aking isip. Ano pa ang hindi ko nalalaman tungkol sa huling mga buwan ng buhay ni Arturo? At ano ang aking matutuklasan ngayon? Ang kotse ni William ay marangya, may cream-colored na leather seats at amoy ng mamahaling kahoy. Hindi pa ako nakasakay sa ganoong klase ng sasakyan. Habang tahimik siyang nagmamaneho patungo sa sementeryo, tumingin ako sa labas ng bintana nang hindi talaga nakakakita ng anuman. Nasa ibang lugar ang aking isip. Sa huling 3 buwan ng buhay ni Arturo, nagsimulang magbago ang lahat nang makuha ni Jessica ang trabahong iyon. Ang lintik na trabaho sa kumpanya ng teknolohiya, kung saan alam ko na si William ang may-ari. Anong kalupitan ng kapalaran? 3 buwan na ang nakalipas, nasa kusina ako, nagluluto ng tanghalian. Dumating si Arturo mula sa labas na may kakaibang ekspresyon. Nag-aalala, pagod, umupo siya sa mesa ng walang imik. Ano ang nangyari, mahal? Tanong ko sa kanya, pinupunasan ang aking mga kamay sa aking apron.
Si Jessica, sa wakas ay sabi niya. Dumaan siya ngayon. Kailangan niya tayong pautangin ng 20,000 piso. Sabi niya, urgent daw, na kung hindi siya magbabayad ng utang, kukunin ang lahat ng kanyang ari-arian. 20,000 piso. Halos mahulog ang plato na hawak ko. Para saan niya kailangan ang napakaraming pera? Nagkibit balikat si Arturo. Ayaw niyang sabihin sa akin. Umiyak lang siya ng umiyak. Sabi niya, kami lang ang kanyang pag-asa. Na kung hindi namin siya tutulungan, masisira ang kanyang buhay. Ibinigay ko sa kanya ang pera, syempre. Ano pa ang magagawa ko? Siya ang asawa ng aming anak, pamilya. Kinuha namin ang mga ipon na aming itinabi para sa mga emergency at ibinigay sa kanya. Nangako si Jessica na ibabalik ito sa loob ng 3 buwan. Hindi niya kailanman ginawa. 2 linggo pagkatapos, bumalik siya. Sa pagkakataong ito, kailangan niya ng 15,000 piso pa, pagkatapos ay isa 0,000 piso, pagkatapos ay isa pang 8,000 piso. Laging may luha, laging may dramatikong kwento, laging may pangako na ibabalik ito sa lalong madaling panahon. Nagsimulang magmukhang may sakit si Arturo. Pumayat siya. Hindi siya makatulog ng maayos. Isang gabi, natagpuan ko siya sa pag-aaral na nakayuko ang ulo sa kanyang mga kamay, napapalibutan ng mga papel. Wala na tayong natitira, Aling Maria, sabi niya sa basag na boses. Ubos na ang mga ipon. Walang laman ang retirement account, at ngayon sinasabi ni Jessica na kailangan nating ipasanla ang bahay para sa isang pautang. Sabi niya, iyon lang ang paraan para mailigtas ang kanyang negosyo. Anong negosyo? Tanong ko, nakaramdam ng takot na dumaloy sa aking gulugod. Hindi ko alam. Ayaw niyang magbigay ng detalye. Umiyak lang siya at pinaparamdam sa akin na ako ang pinakamasamang biyenan sa mundo kung hindi ko siya tutulungan. Sinubukan kong kausapin siya. Pumunta ako sa kanyang apartment isang araw nang alam kong siya lang ang mag-isa. Kumatok ako sa pinto. Binuksan ito ni Jessica na may hawak na baso ng alak. Perpekto ang makeup, mamahaling damit. Hindi siya mukhang nasa krisis sa pananalapi. Aling Maria, anong sorpresa, sabi niya nang hindi ako iniimbitahan. Jessica, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa pera. Lubhang na stress si Arturo. Binigyan ka na namin ng higit sa 50,000 piso. Kailan mo ibabalik ito? Nagbago ang kanyang ekspresyon. Nawala ang maskara ng matamis na manugang. Ibabayad? Nagpakawala siya ng malamig na tawa. Ang perang iyon ay isang pamumuhunan sa kinabukasan ng pamilyang ito. Matanda na kayong dalawa. Ano ang gagawin ninyo sa ganoong kalaking pera? Dadalhin sa libingan? At least ginagamit ko ito para sa isang produktibong bagay. Nagulat ako. Pamumuhunan. Iyon ba ang tawag niya sa pagnanakaw ng aming mga ipon sa buhay? Bukod pa rito, nagpatuloy siya, nakatingin sa kanyang mga kuko nang walang pakialam. Technically, ang bahay na iyan ay pag-aari rin ng asawa ko tulad ng sa inyo. Kapag wala na si Arturo, sino sa tingin mo ang magmamana ng lahat? Kaya, tigilan mo na ang paggambala sa akin sa mga walang kwentang bagay tungkol sa pera. Ituring mo na lang na advance sa mana. Isinara niya ang pinto sa aking mukha. Nakatayo ako roon, nanginginig sa galit at takot. Nang makauwi ako, sinabi ko kay Arturo ang lahat. Namutla siya. Hindi siya maaaring maging ganoon kalupit. Siya ang ina ng ating mga apo. Siya ay pamilya. Ngunit nakita ko na ang katotohanan. Si Jessica ay hindi pamilya. Siya ay isang mandaragit at kami ang kanyang biktima. Lalong lumala si Arturo sa mga sumunod na linggo. Nagsimula siyang makaranas ng matinding pananakit ng ulo, pagkahilo, pagduduwal. Dinala ko siya sa doktor ng 3 beses. Laging sinasabi sa kanya ang parehong bagay, stress, mataas na presyon ng dugo. Kailangan mong magpahinga. Patuloy na dumarating si Jessica, patuloy na humihingi, patuloy na nagpipilit. Isang araw, dumating siya na may mga papel. Kailangan ninyong lagdaan ito. Ito ay formalidad lang, isang life insurance policy kung saan ako ang beneficiary,
sakaling may mangyari sa inyo para maalagaan ko ang lahat. Si Arturo, mahina at pagod, ay halos pumirma. Inagaw ko ang papel mula sa kanyang mga kamay. Hindi kami pipirma ng anuman, sabi ko kay Jessica, tinitigan siya. Hindi na. Ngumiti siya. Ang ngiti na ngayon ay kinikilala kong purong kasamaan. CJ, huwag kang pumirma. Pero kapag nagkaroon ng problema sa kalusugan si Arturo at kailangan ng mamahaling paggamot, huwag kang iiyak na humihingi ng tulong dahil hindi ako naroon. Umalis siya, isinara ng malakas ang pinto. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Arturo. Pinagpapawisan siya ng malamig. Aling Maria, natatakot ako, sabi niya sa dilim ng kwarto. Pakiramdam ko may masamang mangyayari. Pakiramdam ko may pinaplano si Jessica. Pinisil ko ang kanyang kamay. Hindi natin siya hahayaan na gawin ang anuman sa atin. Bukas, kakausapin natin ang isang abogado. Poprotektahan natin ang atin. Ngunit hindi dumating ang bukas. Kinabukasan, bumangon si Arturo para inumin ang kanyang mga gamot, ang mga iniinom niya para sa kanyang presyon ng dugo, ang mga iniinom niya para sa kanyang kolesterol. Ipinalinis ni Jessica ang mga ito sa loob ng nakaraang buwan. Sabi niya, gusto niyang tumulong, na masama ang kanyang pakiramdam dahil sa lahat ng stress na kanyang idinulot. Bakit hindi ako nagduda? Bakit hindi ko tiningnan ang mga pil na iyon? Kalahating oras pagkatapos inumin ang mga pil, bumagsak si Arturo sa kusina. Bumagsak siya na parang isang sako ng patatas. Nakabalik ang mga mata, may bula sa bibig. Tumawag ako ng ambulansya, sumisigaw at umiiyak. Dumating ang mga paramedic sa loob ng 15 minuto. 15 minuto na parang walang katapusan. 15 minuto kung saan hawak ko ang aking asawa sa aking mga braso, nagmamakaawa na huwag niya akong iwanan. 15 minuto na nagmarka ng pagtatapos ng aking buhay tulad ng alam ko. Sa ospital, sinubukan nilang buhayin siya sa loob ng 40 minuto. Nasa labas ako sa waiting room, nagdarasal at nanginginig. Nang lumabas ang doktor na may ganoong ekspresyon sa kanyang mukha, alam kong tapos na ang lahat. I'm so sorry, Ginang. Ginawa namin ang lahat ng posible. Ito ay isang malaking cardiac arrest. Minsan nangyayari ito ng walang babala. Nang walang babala, si Arturo ay 68 taong gulang, ngunit malusog siya, aktibo, malakas. Paano basta nalang titigil ang kanyang puso? Dumating si Jessica sa ospital 30 minuto pagkatapos na may tuyong mga mata. Nang walang anumang luha, umupo siya sa tabi ko at hinawakan ang aking kamay ng may peking awa. Anong trahedya, di ba, Aling Maria? Pero huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa lahat. Ang papeles, ang libing, ang bahay. Magpahinga ka lang. Matanda ka na. Hayaan mong ako na ang bahala sa mga importanteng bagay. Sa sandaling iyon, dapat ko siyang sinuntok. Dapat ko siyang pinalayas. Dapat ko siyang sinigawan ng totoo. Ngunit nasa shock ako, basag, nawawala, at sinamantala niya ang bawat segundo ng aking kahinaan. Ang sumunod na 3 araw ay isang malabo na bangungot. Kinuha ni Jessica ang kontrol sa lahat. Pinili niya ang pinakamura na kabaong. Kinansela niya ang serbisyo sa simbahan na mahal ni Arturo. Inilipat niya ang libing sa isang hindi magandang oras. At pagkatapos, sa umaga ng libing, pinagbawalan niya akong pumunta. Tumigil ang kotse. Dumating kami sa sementeryo. Pinatay ni William ang makina at tumingin sa akin. Aling Maria, magtatanong ako sa iyo, at kailangan kong maging ganap kang tapat sa akin. Naniniwala ka ba na natural ang pagkamatay ng aking kapatid? Nagsimulang umagos muli ang mga luha. Ang tanong na tinanong ko sa sarili ko ng libu-libong beses sa nakaraang 3 araw, ay sa wakas ay sinabi ng malakas ng iba. Hindi, bulong ko. Hindi ako naniniwala. Pero wala akong ebidensya. Mayroon lang akong nakakatakot na pakiramdam na may ginawa si Jessica. Isang bagay na kakilakilabot. Dahan-dahang tumango si William. Kung gayon, hahanapin natin ang ebidensya na iyon. Pero bago iyan, magpapaalam tayo kay Arturo sa paraang nararapat.
Magkasama, bilang pamilya, bumaba kami sa kotse. Sa malayo, nakikita ko ang pulutong na nagtipon sa paligid ng isang bukas na libingan. Muling nabasag ang aking puso, napagtanto na ang butas sa lupa na iyon ang paglalagyan ng aking pag-ibig, ng aking buhay, ng lahat ko. Inalok ako ni William ng kanyang braso. Naglakad kami ng magkasama patungo sa libing. Tumingin sa amin ang mga tao, ang ilan ay may kuryosidad, ang iba ay may awa. At si Jessica, nakatayo sa tabi ng kabaong sa kanyang itim na damit at kanyang peking luha, ay nakita kaming dumating at ang kanyang mukha ay naging purong takot. Sinubukan ni Jessica na harangan ang aming daan nang makarating kami sa grupo ng mga nagluluksa. Humakbang siya sa pagitan namin at ng kabaong na nakalahad ang mga braso, na parang siya ang tagapagbantay ng libing. Hindi kayo maaaring narito, sabi niya nang maihalos hindi napigil ang galit, nakatingin kay William. Ito ay isang pribadong sandali para sa pamilya. Tiningnan siya ni William nang may malamig na kapayapaan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Umalis ka ngayon. May isang bagay sa kanyang boses ang nagpatras kay Jessica. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Nararamdaman ko ang kanilang mausisang tingin sa amin. Sa akin, ang biyuda na huling dumating sa libing ng kanyang sariling asawa. Kay William, ang eleganteng lalaki na walang nakakakilala, ngunit malinaw na may kapangyarihan. Lumapit ako sa kabaong. Nakasarado ito. Hindi ko man lang makikita ang mukha ni Arturo sa huling pagkakataon. Inilagay ko ang nanginginig kong kamay sa malamig at makinis na kahoy. Paalam, mahal ko. Patawarin mo ako kung hindi ako nakarating sa oras. Patawarin mo ako kung hindi kita naprotektahan. Walang pigil na umagos ang mga luha. Nanatili si William sa aking tabi ng tahimik, hinayaan akong umiyak. Pagkatapos ng ilang minuto, naramdaman ko ang isang kamay sa aking balikat. Lumingon ako at nakita ang isang matandang babae, marahil ay kaedad ko, na may kulay abong buhok na nakapusod. Mayroon siyang mabait ngunit malungkot na mga mata. Ikaw siguro si Aling Maria, sabi niya ng mahinahon. Marami ang sinabi ni Arturo tungkol sa iyo. Ako si Susan. Kapitbahay niya ako nang tumira siya sa Maple Street bago kanya pakasalan. Nakilala ko siya mahigit 40 taon na ang nakalipas, nagpatuloy si Susan. Mabuting tao siya. Laging tumutulong sa lahat. Laging may ngiti. Labis akong nalungkot nang marinig ang kanyang pagkamatay. Napakabilis, di ba? Tumango ako, hindi makapagsalita. Yumuko si Susan, binaba ang kanyang boses. Dumating ako para kausapin ka, pero ang babaeng iyon, itinuro niya ng maingat si Jessica, ayaw niya akong palapitin. Sabi niya, masyado kang masama ang pakiramdam para tumanggap ng bisita, na ayaw mong magpakaabala, pero kailangan kong ibigay ito sa iyo. Kinuha niya ang isang dilaw na sobre mula sa kanyang pitaka. Ito ay isang liham. Si Arturo ay dumating para makita ako 2 linggo na ang nakalipas. Mukha siyang masama, nag-aalala, nerbiyoso. Ibinigay niya ito sa akin at sinabi sa akin na kung may mangyari sa kanya, dapat ko itong ibigay sa iyo. Ikaw lang. Walang iba. Kinuha ko ang sobre nang nanginginig ang mga kamay. Nakasulat ang aking pangalan sa sulat kamay ni Arturo. Ang sulat kamay nakilala ko ng napakahusay pagkatapos ng 43 taon. Ano ang nakasulat doon? Tanong ni William, nakatingin sa sobre. Hindi ko alam. Hindi ko binuksan. Hindi ito para sa akin, sagot ni Susan. Pero anuman iyon, inisip ni Arturo na importante iyon. Importante sapat para siguraduhin na makarating ito sa iyong mga kamay kahit na pagkatapos ng kanyang kamatayan. Bago ko pa mabuksan ang sobre, narinig ko ang matining na boses ni Jessica sa aking likuran. Ano yan? Hayaan mong makita ko. Kung ito ay sa kay Arturo, may karapatan akong malaman. Ako ay pamilya. Sinubukan niyang agawin ang sobre mula sa akin, ngunit pinigilan siya ni William, hinawakan siya sa braso ng mahigpit. Hindi mo aangkinin ang anuman na hindi sa iyo. Naintindihan mo? Kung mawala si Jessica nang may biglang paghatak. Hindi ninyo alam kung sino ang kinakalaban ninyo. May karapatan ako sa lahat ng kay Arturo. Ako ang asawa ng kanyang anak.
Ako ang nag-alaga sa kanya sa kanyang huling mga araw. Nag-alaga sa kanya? Lumabas ang boses ko ng mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Tinatawag mong pagnanakaw ng bawat sentimo niya ang pag-aalaga sa kanya. Pinipilit siya hanggang sa magkasakit siya. Pinipigilan akong dumalo sa kanyang libing. Natahimik ang mga tao sa paligid. Lahat ay nakatingin sa amin ngayon. Namula sa galit si Jessica. Nagdedeliryo siya sa kalungkutan, sabi niya, nakaharap sa pulutong na may boses ng biktima. Kawawa naman, masyado siyang apektado. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Ngunit humakbang si Susan. Alam ko eksakto ang sinasabi niya at tama siya. Sinabi sa akin ni Arturo ang lahat tungkol sa iyo. Binibini. Tungkol sa kung paano mo siya minanipula. Tungkol sa kung paano mo kinuha ang pera mula sa kanya gamit ang mga kasinungalingan. Tungkol sa kung paano mo siya tinakot kung hindi niya gagawin ang gusto mo. Tinitigan siya ni Jessica. Ikaw ay isang tsismosang matanda na walang alam. Alam ko ang higit pa sa iyong iniisip, sagot ni Susan ng walang takot. Alam ko na plano ni Arturo na i-report ka. Alam ko na nakausap niya ang isang abogado, at alam ko na nalaman mo ang tungkol sa mga planong iyon. Anong koinsidensya na namatay siya bago pa man niya magawa iyon, di ba? Sinusubukan ng pari na muling magkontrol, ngunit walang nakikinig sa kanya. Lahat ay nakatuon sa amin. Iyan ay napakaseryosong akusasyon, sabi ng isang boses ng lalaki. Lumapit ang isang lalaki na nasa edad 50, gray suit, black tie, may dalang briefcase. Mukha siyang abogado. Ako si Abogado Ramon Valeriano. Ako ang abogado ni Arturo Reyes at maaari kong kumpirmahin na dumating si Ginoong Reyes para makita ako eksaktong 3 linggo na ang nakalipas. Umayos nang tayo si William. Ano ang hinahanap ni Ginoong Reyes? Tiningnan ni Robert si Jessica bago sumagot. Gusto niyang baguhin ang kanyang testamento. Gusto niyang siguraduhin na ang kanyang asawang si Aling Maria ang makakatanggap ng lahat. Ang bahay, ang mga natitirang ipon, ang kanyang mga ari-arian, lahat. At partikular. Gusto niyang isulat na ang kanyang manugang na si Jessica ay walang matatanggap na anuman. Namutla si Jessica. Iyan ay kasinungalingan. Mahal ako ni Arturo. Para akong anak sa kanya. Anak. Nagpakawala si Robert ng tuyong tawa. Sinabi sa akin ni Ginoong Reyes ng eksakto, ang babaeng iyon ay isang ahas. Susubukan niyang angkinin ang lahat kapag namatay ako. Hindi ko ito papayagan. May iwan si Aling Maria sa kalsada. Nilagdaan ba niya ang testamento na iyon? Tanong ni William. Yumiling si Robert. Dapat sana naming pipirmahan iyon noong nakaraang linggo. May appointment kami na nakask, ngunit hindi dumating si Ginoong Reyes. Nang subukan kong tawagan siya, sinagot ng kanyang manugang ang telepono at sinabi sa akin na masyadong abala si Arturo. Na hindi na niya kailangan ang aking serbisyo, na siya na ang bahala sa lahat. Umatras si Jessica. Ako. Sinusubukan ko lang siyang protektahan. Hindi ninyo naiintindihan. Nalilito siya. Matanda na. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Matanda na. Sigaw ko, nararamdaman ang galit na sumabog sa loob ko. Si Arturo ay perpektong maayos hanggang sa sinimulan mo siyang lasunin ng iyong mga manipulasyon. Hindi ko gusto ang salitang lasunin, dahan-dahang sabi ni William. Pero interesante na ginamit mo iyan, Aling Maria. Dahil nagtaka rin ako tungkol doon. Kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita ang screen. Narito ang medical records ni Arturo. Ipinadala nila sa akin kaninang umaga. Lumalabas na sa kanyang huling blood tests, mayroong abnormally high levels ng ilang gamot. Mga gamot na wala sa kanyang orihinal na reseta. Mabilis na tumibok ang aking puso. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko na mayroong nagbigay sa aking kapatid ng mga gamot na hindi niya dapat inumin. Mga gamot na kapag sinamahan ng kanyang regular na gamot sa presyon ng dugo, ay maaaring maging sanhi ng eksaktong nangyari, isang malaking cardiac arrest. Sinubukan ni Jessica na tumakbo, literal na lumingon at tumakbo patungo sa kanyang kotse,
Ngunit nagbigay ng senyales si William at dalawang lalaki na nakasuot ng suit na hindi ko napansin noon ang humarang sa kanya. Hinawakan nila siya sa mga braso habang siya ay sumisigaw at naninipa. Pakawalan niyo ako. Ito ay kidnapping. Tatawagan ko ang pulis. CJ. Tawagan mo sila, kalmadong sabi ni William. Sa katunayan, padating na sila. Ako ang humingi sa kanila na pumunta. Marami tayong pag-uusapan tungkol sa kahina-hinalang pagkamatay ng aking kapatid at tungkol sa mga irregularidad sa pananalapi sa iyong bank account. 65,000 piso na idineposito sa nakaraang 3 buwan. Pera na eksaktong tumutugma sa mga halaga na ninakaw mo mula kay Arturo. Paano mo nalaman iyan? Tumigil si Jessica sa pakikipaglaban, malinaw ang takot sa kanyang mukha. May-ari ako ng isang kumpanya ng teknolohiya, Jessica. Seryoso ka ba sa tingin mo na hindi ko masusubaybayan ang mga transaksyon sa pananalapi? Ikaw ay empleyado ko. May access ako sa iyong payroll records. At kakaiba, ang iyong mga dagdag na deposito ay hindi tumutugma sa iyong sahod. Kaya, saan nanggaling ang perang iyon? Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa lupa, talunan. Binuksan ko ang sobre na ibinigay sa akin ni Susan. Sa loob ay isang liham na nakasulat sa nanginginig na sulat kamay ni Arturo. Napuno ng luha ang aking mga mata sa pagbabasa ng unang mga linya. Mahal kong Aling Maria, kung binabasa mo ito, nangyari sa akin ang isang bagay. At kung may nangyari sa akin, kasalanan iyon ni Jessica. Dahan-dahan niya akong nilalason. Alam ko. Nararamdaman ko. Bawat araw. Lalo akong nagiging masama ang pakiramdam pagkatapos inumin ang mga gamot na ipinipilit niyang ibigay sa akin. Nagpatuloy ako sa pagbabasa ng masakit ang puso. Alam ni Arturo. Alam niyang pinapatay siya ni Jessica, at gayunpaman, hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Nagpatuloy ang liham na may mga detalye, petsa, sintomas, hinala at sa huli, isang paghahayag na nagpatigil sa aking hininga. Nakita ko ang mga dokumento sa kanyang pitaka. May life insurance policy si Jessica sa aking pangalan na hindi ko kailanman nilagdaan. Pineke niya ang aking pirma. Ang policy ay para sa 500,000 piso at siya ang beneficiary. Tumingala ako mula sa liham ng nanginginig ang mga kamay. 500,000 piso. Pineke ni Jessica ang isang life insurance policy. Binalak niya ang pagkamatay ni Arturo sa loob ng ilang buwan. Hindi lang ito kalupitan. Ito ay premeditated murder. Dahan-dahang kinuha ni William ang liham mula sa aking mga kamay at binasa ito. Lalo pang tumigas ang kanyang mukha sa bawat linya. Nang matapos niya, tiningnan niya si Jessica nang may galit na napakatindi kaya't umatras siya ng likas. 500,000 piso, malakas niyang sabi para marinig ng lahat. Pineke mo ang isang life insurance policy sa pangalan ng aking kapatid. Systematically mo siyang nilason sa loob ng ilang linggo. At pagkatapos, dumating ka rito para umiyak ng mga luha ng buwaya sa kanyang libing habang nagpaplano na kolektahin ang pera. Hindi totoo, sigaw ni Jessica. Peke ang liham na iyan. Nagdedeliryo si Arturo. May sakit siya at paranoid. Kung gayon, ipaliwanag mo ito. Kinuha ni William ang isang sobre mula sa kanyang jacket. Kaninang umaga, habang abala ka sa pagpapahiya sa aking hipag, pumunta ako sa iyong apartment na may court order at nakakita kami ng mga napaka-interesanting bagay sa iyong drawer ng underwear. Binuksan niya ang sobre at kinuha ang ilang papel. Isang life insurance policy, mga resibo mula sa isang online pharmacy, at mga bote ng gamot na may mga label sa Ingalls. Digoxin, basa ni William. Isang gamot sa puso na sa mataas na dosis ay maaaring magdulot ng nakamamatay na arrhythmias. Lalo na delikado kapag sinamahan ng mga beta blockers na iniinom ni Arturo para sa kanyang presyon ng dugo. Sasabihin sa iyo iyan ng sinumang doktor. At lumalabas na bumili ka ng 3 bote nito noong nakaraang buwan. Nagulat ang pulutong. Mabilis na umiling si Jessica. Ako. Naghihirap ako sa pagkabalisa. Ang mga gamot na iyon ay para sa akin. Talaga?
Ngumiti si William ng walang pagkamayabang. Dahil ayon sa iyong medical history, na mayroon din akong access bilang iyong employer, hindi ka kailanman na-diagnose na may anumang sakit sa puso. Kaya bakit mo kailangan ng digoxin? Ibinuka ni Jessica ang kanyang bibig, ngunit walang tunog na lumabas. Ang bitag ay nagsasara sa paligid niya at alam niya iyon. Nang sandaling iyon, narinig ko ang isa pang boses, isang boses ng babae, matinis, tila nag-aalala. Ay naku, Jessica, ano ang ginawa mo? Lumingon ako at nakita ang isang babae na nasa edad 40 na papalapit. May dyed blonde na buhok, masyadong makapal na makeup, isang emerald green na damit na ganap na hindi angkop para sa isang libing. Bahagya ko siyang nakilala. Nakita ko siya ng ilang beses sa bahay nang bisitahin niya si Jessica. Brenda, sabi ni Jessica na malaki ang mga mata. Anong ginagawa mo rito? Inilagay ni Brenda ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib ng may teatral na takot. Dumating ako para magbigay galang, syempre. Napakabait niyang tao. Kawawang Arturo. Ang kanyang boses ay tila nagpapakita ng peking awa. Bagaman, kailangan kong aminin na nagulat ako sa aking naririnig. Jessica, totoo ba ang lahat ng ito? Talaga bang nilason mo siya? Manahimik ka, sabi ni Jessica. Huwag kang magsalita. Ngunit nagpatuloy si Brenda, nakaharap ngayon kay William at sa akin. Ako si Brenda, hipag ni Jessica, kapatid ng kanyang asawa, at kailangan kong ipagtapat ang isang bagay na bumabagabag sa aking konsensya. Lahat ay nakatingin sa kanya ngayon. Mayroon si Brenda ng ekspresyon ng isang tao na malapit nang maglaglag ng isang bomba. 2 buwan na ang nakalipas, dumating si Jessica sa aking bahay na umiiyak. Sinabi niya sa akin na ginagambala siya ni Arturo, na pinaparamdam sa kanya na hindi siya komportable. Na natatakot siyang mag-isa kasama siya. Humingi siya ng tulong sa akin upang makahanap ng paraan upang protektahan ang kanyang sarili. Protektahan ang kanyang sarili. Ulit ko, nararamdaman ang pagduduwal na bumubulwak sa aking lalamunan. Tumango si Brenda na mailuha sa mga mata. Alam ko, Aling Maria. Alam ko dahil pagkatapos sabihin sa akin ni Jessica ang kwentong iyon, nagsimula akong magduda. Ang aking hipag ay laging ambisyosa, mapanlinlang, kayang gawin ang anuman para sa pera. Sinubukan ni Jessica na sugurin si Brenda, ngunit lalong hinigpitan ng mga security men ang hawak sa kanya. Taksil! Papatayin kita! Tingnan mo, sabi ni Brenda, umatras ng dramatiko. Ganyan siya talaga. Marahas, delikado. Kaya't nagpa siya akong mag-imbestiga mag-isa. Kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita ito. Narito ang mga mensahe mula kay Jessica. Mga mensahe kung saan niya ako tinatanong tungkol sa mga lason, kung paano gawing natural ang pagkamatay, kung paano pekehin ang mga dokumento. Lahat ay narito. Kinuha ni William ang telepono at nagsimulang magbasa. Lalo pang dumilim ang kanyang ekspresyon sa bawat segundo. Ito ay matibay na ebidensya, sa wakas ay sabi niya. Dahil dito at sa kung ano na ang mayroon tayo, gugugulin ni Jessica ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan. Ngunit may isang bagay na hindi nagtutugma sa akin. Tiningnan ko si Brenda ng mas malapitan. Ang kanyang nag-aalalang ekspresyon ay tila masyadong ensayado, ang kanyang mga luha ay masyadong perpekto, at ang paraan ng kanyang pagdating sa eksaktong sandali upang ipahamak si Jessica. Bakit mo itinago ang mga mensaheng ito? Dahan-dahan kong tanong. Kung talagang nag-aalala ka, bakit hindi ka lumapit sa pulisya dati? Kumindat si Brenda. Ako. Natakot ako. Si Jessica ang aking hipag. Ayaw kong sirain ang pamilya. Sinungaling, sabi ni Jessica. Sabihin mo sa kanila ang totoo, Brenda. Sabihin mo sa kanila na ikaw ang nagkaroon ng ideya. Na ikaw ang nagbigay sa akin ng mga gamot. Na ikaw ang nagpeke ng insurance policy dahil nagtatrabaho ka sa insurance company. Nagbago ang mukha ni Brenda. Bumagsak ang maskara ng mabuting Samaritana saglit, inilalabas ang isang bagay na malamig at mapagkalkula sa ilalim. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sabi niya. Ngunit ang kanyang boses ay tila hindi na kasing sigurado ngayon.
Sinusubukan mo akong sisihin sa iyong sariling mga krimen. May ebidensya ako, sigaw ni Jessica. Ni-record ko ang aming mga usapan. Mayroon akong mga email. Mayroon akong lahat na nakasave sa aking cloud dahil alam ko na balang araw ay susubukan mo akong ipagtaksil. Namutla si Brenda. Ikaw. Hindi mo i-record ang ganoong bagay. Magiging kasing guilty ka rin tulad ko. Nagpakawala si Jessica ng hysterical na tawa. Guilty? Magiging mayaman ako. Magiging mayaman tayo. Iyan ang plano. Naaalala mo? Hatiin ang pera ng insurance 50 paghahati 50. Tinulungan mo akong alisin si Arturo at binigyan kita ng kalahati. 250,000 piso para sa bawat isa sa atin. Lahat ng nasa paligid ay lubos na nabigla. Ang libing ay naging isang pampublikong pagtatapat ng pagpatay. Ngunit pagkatapos, nagpatuloy si Jessica nang mailason sa kanyang boses. Nagsimula kang maging nerbiyoso, sinasabi na baka hindi magandang ideya, na baka dapat na nating itigil. At alam kong ipagtataksil mo ako, naiiwanan mo akong mag-isa sa lahat ng sisi, habang ikaw ay mukhang bayani na nakatuklas ng krimen. Umatras si Brenda, naghahanap ng labasan. Ngunit ngayon, mas maraming tao ang humaharang sa kanyang daan. Lahat ay gustong makarinig. Lahat ay gustong masaksihan ang kabaliwan na ito. Nagbigay muli ng senyales si William at 2 pang tao, isang babae at isang lalaki na pormal ang damit, ang lumapit. Sila ay mga detective. May mga badge silang nakasabit sa kanilang mga sinturon. Mga ginang, sabi ng detective sa matatag na boses. Kailangan ninyong sumama sa amin. Kayong 2. Marami kaming tanong na itatanong sa inyo. Nagsimulang umiyak si Jessica ng totoo ngayon. Tunay na luha ng pagkabigo. Ayoko siyang patayin. Gusto ko lang ang pera. Gusto ko lang ang nararapat sa akin pagkatapos tiisin ang pamilyang iyon sa loob ng ilang taon. Tiniis? Lumapit ako sa kanya na nakakuyom ang mga kamao. Tiniis ang isang lalaki na tinrato ka na parang anak, na ibinigay sa iyo ang lahat ng hiningi mo, na nagkasakit sa stress sa pagsubok na tulungan ka. Matandang mangmang siya, sabi ni Jessica. Mahina, madaling manipulahin. At siya, itinuro niya si Brenda, kinumbinsi ako na magiging madali, na walang magdududa na ang mga matatanda ay namamatay sa atake sa puso sa lahat ng oras. Sinubukan ni Brenda na tumakbo, ngunit nahuli siya ng babaeng detective sa 3 hakbang. Inihagis niya ito sa lupa at kinapos ito ng posas ng propesyonal at mahusay. May karapatan kang manahimik, nagsimula siyang sumigaw habang si Brenda ay sumisigaw at nagmumura. Ginagawa rin ng isa pang detective ang pareho kay Jessica. Ang eksena ay surreal. Nasa isang sementeryo kami sa libing ng aking asawa at 2 babae ang inaresto para sa kanyang pagpatay sa harap ng kanyang libingan. Lumapit sa akin si Susan at niyakap ako. Nasa kapayapaan na si Arturo. Alam niyang nakuha ang hustisya. Ngunit hindi ako nakaramdam ng kapayapaan. Naramdaman ko ang galit, sakit, pagkalito. Paano kami nakarating dito? Paano hindi ko napansin ang nangyayari sa aking sariling bahay? Inilagay ni William ang kanyang kamay sa aking balikat. Hindi mo kasalanan, Aling Maria. Ang mga babaeng ito ay propesyonal na mandaragit. Walang laban si Arturo sa kanila. Ngunit nag-iwan siya ng sapat na pahiwatig para malaman natin ang katotohanan. Dinala ng mga detective si Jessica at Brenda habang sila ay sumisigaw ng akusasyon laban sa isa't isa. Ang bawat isa ay sinusubukang iligtas ang sarili, sinisisi ang isa. Ito ay kahabag-habag at nakakapagpasaya ng sabay. Ang pari na tahimik na nakatayo sa lahat ng drama, sa wakas ay umubo. Maaari ba nating maituloy ang serbisyo? Nagtinginan kami sa isa't isa. Ang sitwasyon ay napaka-absurd, kaya't may nagpakawala ng isang kaba ng tawa. Pagkatapos, isa pang tao, at di nagtagal, kalahati ng mga naroroon ay tumatawa ng may kakulangan sa ginhawa na tawa na dumarating pagkatapos ng trauma. Sabi ko sa wakas, pakiusap, ituloy natin. Nararapat kay Arturo ang isang marangal na libing. Nagpatuloy ang serbisyo, ngunit wala ng normal.
Sinubukan ng pari na basahin ang tradisyonal na mga panalangin, ngunit ang mga tao ay patuloy na nagbubulungan, pinag-uusapan ang nangyari. Nakatayo ako sa tabi ng kabaong, sinusuportahan ni William sa isang tabi at ni Susan sa isa pa, sinusubukang iproseso ang lahat. Ang aking asawa ay pinatay. Hindi ito natural na atake sa puso. Ito ay binalak, isinagawa, ipinagdiwang ng dalawang babae na nakakita lamang ng mga dolyar kung saan dapat ay pamilya. Nang ilibing ang kabaong sa lupa, naramdaman kong may bahagi ng aking sarili ang sumama sa kanya. 43 taon ng kasal, 43 taon ng pag-ibig, ng tawanan, ng pagbuo ng buhay ng magkasama. At nagtapos ang lahat dahil gusto ni Jessica ng pera na hindi niya kailangan. Pagkatapos ng libing, nagsimulang lumapit ang mga tao upang magbigay ng kanilang pakikiramay. Ngunit ngayon, may iba na sa kanilang mga mata. Hindi lang ito awa. Ito rin ay paggalang, paghanga. Nailantad ko ang mga pumatay sa aking asawa sa kanyang sariling libing. Isang matandang babae na hindi ko kilala ang humawak sa aking mga kamay. Barbara ang pangalan niya. Sinabi niya sa akin, nakilala ko ang iyong asawa sa palengke. Napakabait niyang tao, laging tumutulong magbuhat ng mga bag para sa mga matatanda. Marami siyang sinasabi tungkol sa iyo. Sabi niya, ikaw ang pag-ibig ng kanyang buhay. Muling umagos ang mga luha. Salamat, bulong ko. Nagpatuloy si Barbara, binaba ang kanyang boses. At gusto kong malaman mo ang isang bagay. Nakita ko si Jessica mga isang buwan na ang nakalipas sa pharmacy sa bayan. May binibili siya, at nang sabihin ng pharmacist sa kanya na kailangan niya ng reseta, nagalit siya. Sabi niya, emergency daw. Na may sakit ang kanyang biyenan at kailangan niya ang gamot kaagad. Naaalala mo ba kung anong gamot iyon? Tanong ni William, lumapit. Tumango si Barbara. Dahil kakaiba sa akin. Digoxin iyon. Alam ko dahil ang aking yumaong asawa ay iniinom iyon para sa kanyang puso, at naalala ko na naisip ko, anong kakaiba na ang isang lalaki na may sakit sa puso ay nangangailangan ng emergency medication na iyon at ang kanyang pamilya ay walang reseta. Hindi siya binentahan ng pharmacist. Siyempre, umalis siya ng galit na galit. At pagkatapos noon, pinilit ko. Nagkibit balikat si Barbara. Hindi ko alam. Sa tingin ko, nakakuha siya sa ibang lugar. May mga online na tindahan na nagbebenta ng walang reseta kung magbabayad ka ng dagdag. Kinuha ni William ang kanyang notebook at isinulat ang pangalan at numero ng telepono ni Barbara. Gusto kayong kausapin ng mga detective. Mahalaga ang testimonya. Nang umalis si Barbara, mas maraming tao ang nagsimulang lumapit na may katulad ng mga kwento. Isang kapitbahay na nakita si Jessica na nakikipagtalo kay Arturo sa hardin ilang linggo na ang nakalipas. Isang ginang mula sa tindahan na nasaksihan si Jessica na sinisigawan siya sa telepono. Humihingi ng pera, isang kaibigan ni Arturo na napansin kung paano siya pumayat at nagmukhang may sakit sa nakaraang mga buwan. Lahat ay nakakita ng mga palatandaan. Lahat ay nagduda ng isang bagay, ngunit walang nagsalita, dahil sino ang gustong mag-akusa ng manugang ng isang tao nang walang konkretong ebidensya. Nang sa wakas ay nagsimulang mag-ubos ang sementeryo, si William, Susan, at ako na lamang ang natira na nakatayo sa tabi ng bagong tabunan na libingan. Mayroong isang pansamantalang marka na may pangalan ni Arturo. Malapit na nilang palitan iyon ng isang permanenteng isang pipiliin ko, isang karapat-dapat sa kanya. Aling Maria, sabi ni William, binasag ang katahimikan. Kailangan nating pag-usapan ang mga praktikal na bagay. Alam kong hindi ito ang perpektong oras, ngunit may mga bagay na kailangang ayusin. Tumango ako nang hindi tumitingin sa kanya. Patuloy akong nakatingin sa bagong galaw na lupa, iniisip si Arturo doon, malamig at nag-iisa. Ang bahay, nagpatuloy si William. Walang karapatan si Jessica dito. Iniwan ni Arturo ang lahat ng dokumentado sa mga papeles na aming itinabi. Ang bahay ay ganap na nakapangalan sa iyo. Laging ganoon. Nagsinungaling si Jessica nang sabihin niyang may mortgage. Tumingala ako nang nagulat. Walang mortgage. Walang anuman. Nabayaran na ang bahay sa loob ng 15 taon.
Ipinakita sa akin ni Arturo iyon ilang buwan na ang nakalipas nang magsimula kaming mag-usap. Ipinagmamalaki niya na nabigyan kanya ng isang ligtas na tahanan. Inimbento ni Jessica ang utang na iyon para takutin ka, para kontrolin ka. Nakaramdam ako ng halo ng ginhawa at galit. Mas maraming kasinungalingan, mas maraming manipulasyon. Mayroon din ang mga ipon, nagpatuloy si William. Bueno, kung ano na lang ang natira sa mga iyon. Nagawa ni Jessica na kunin ang halos lahat, ngunit mayroong isang account na binuksan ni Arturo ilang taon na ang nakalipas sa kanyang pangalan lamang. Mayroon itong 32,000 piso. Itinago niya ito ng lihim para protektahan ka sakaling may mangyari. 32,000 piso. Hindi ko kailanman alam ang tungkol sa account na iyon. Mas matalino si Arturo kaysa sa iniisip ni Jessica, sabi ni Susan na may malungkot na ngiti. Alam niyang kailangan mo ng proteksyon. Mahal na mahal ka niya. Nagplano siya para sa iyong kinabukasan kahit na nilalaso na siya. At mayroon pa, dagdag ni William. Ang peking insurance policy na ginawa ni Jessica ay hindi kailanman valid dahil pineke niya ang perma. Ngunit lumalabas na mayroong totoong policy si Arturo na walang nakakaalam mula sa kanyang nakaraang trabaho, isang hindi niya kailanman kinansela para sa 200,000 piso. At ikaw ang lehitimong beneficiary. Nahilo ako sa lahat ng impormasyong ito. 200,000 piso, walang utang ang bahay, 32,000 piso sa ipon. Hindi ako mayaman, ngunit hindi ako nasa kalsada tulad ng pinaniwala sa akin ni Jessica. Nagsinungaling sa iyo si Jessica tungkol sa lahat, matatag na sabi ni William. Isinara ka niya, tinakot ka, pinaparamdam sa iyo na mahina ka, at walang pagpipilian, lahat para makontrol ka. Iyan ang ginagawa ng mga nang-aabuso. Sinasira nila ang iyong kumpiyansa para hindi mo kayang ipagtanggol ang iyong sarili. Tama siya. Nakaramdam ako ng sobrang pagkawala, sobrang walang magawa sa nakaraang ilang araw, na parang kung wala si Arturo, wala ako. Na parang umaasa ako sa awa ni Jessica para mabuhay. Ngunit hindi iyon totoo. Hindi kailanman. At ano ang mangyayari ngayon, tanong ko sa wakas kina Jessica at Brenda. Sasampahan ba sila ng kaso para sa premeditated murder? Sa liham ni Arturo, sa mga gamot na nakita namin, sa mga mensahe sa pagitan nila, sa mga testimonya ng mga saksi. Mayroon silang sapat na ebidensya para ikulong sila, sagot ni William. Gugugulin nila ang ilang dekada sa bilangguan. Marahil ang kanilang buong buhay. Mabuti, sabi ko nang may katatagan na ikinagulat ko. Hayaan silang magbayad para sa kanilang ginawa. Pero may isa pa kang kailangan malaman. Nag-atubili si William bago magpatuloy. Nang suriin namin ng mas malalim ang pananalapi ni Jessica, may nakita kaming nakababahala. Hindi niya ginastos ang lahat ng perang ninakaw niya kay Arturo. Anong ibig mong sabihin? Ginastos lang niya ang humigit kumulang 15,000 piso. Ang natitira, ang isa pang 50,000, inilipat niya sa isang account sa Cayman Islands. Isang account na konektado sa ibang tao. Kay Brenda, tanong ko. Hindi, sa iba. Ipinakita sa akin ni William ang kanyang telepono na may dokumento ng bangko. Ang pangalan sa account ay Michael Reyes. Sino si Michael Reyes? Tanong ko nang nalilito. Sandali, Michael. Iyan ang kailangan nating malaman, sabi ni William, nakakunot ang noo. Dahil kung si Jessica ay nagpapadala ng pera sa ibang tao, ibig sabihin mayroong pangatlong kasabwat. Isang taong malaya pa rin. Nangilabot ako. Isang pangatlong kasabwat. Sino pa ang sangkot sa pagpatay kay Arturo? Umubo si Susan. Sa tingin ko alam ko kung sino si Michael. Siya ang asawa ni Jessica. Ang iyong anak, sabi ni Susan, nakatingin sa akin ng may awa. Nakita ko ang pangalan na iyon sa mga dokumento. Binanggit sa akin minsan ni Arturo. Sabi niya, halos hindi bumibisita ang kanyang anak. Na lagi siyang naglalakbay para sa trabaho. Na halos hindi niya siya nakikita. Ang aking anak na si Michael. Hindi ko siya nakita sa loob ng 6 na buwan. Laging may mga dahilan. Laging abala.
Laging nangangako na darating sa lalong madaling panahon, ngunit hindi kailanman. Posible bang kasabwat din siya? Ang ideya ay nagpaikot sa aking tiyan. Ang aking sariling anak, ang aking kadugo. Tutulungan ba niya ang pagpatay sa kanyang sariling ama para sa pera? Hindi pa tayo maaaring magtapos, sabi ni William, bagaman malungkot ang kanyang ekspresyon. Pero kailangan nating hanapin siya at kausapin. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Umiling ako. Nagtatrabaho siya sa isang kumpanya ng langis. Marami siyang biyahe. Ang huling beses na nag-usap kami ay 3 linggo na ang nakalipas. Tinawagan niya ako para sabihin na nasa Houston siya, Texas, na babalik siya sa lalong madaling panahon. 3 linggo, ulit ni William. Sakto nang pumunta si Arturo sa abogado para baguhin ang testamento. Sakto nang nagsimula siyang lumala ng mas mabilis. Sa tingin mo binabalaan siya ni Jessica? Tanong ni Susan, na sinabi niya kay Michael na sinusubukan ni Arturo na tanggalin siya sa mana at iyon ang dahilan kung bakit nila pinabilis ang plano. Posible, sagot ni William. Kailangan kong tumawag, tingnan kung mahahanap ko si Michael. Habang naglalakad palayo si William na nakikipag-usap sa telepono, nakatitig ako sa libingan ni Arturo. Kung kasabwat ang aming anak, kung ipinagtaksil din niya ang kanyang ama para sa pera, hindi ko alam kung kakayanin ko. Niyakap ako ni Susan. Ano man ang kanilang matuklasan, magiging maayos ka. Mayroon ka ng mga kaibigan. Mayroon kang William na malinaw na poprotektahan ka, at nasa panig mo ang katotohanan. Ngunit masakit ang katotohanan. Napakasakit. Halos gusto kong manatili sa kamangmangan. Halos. Bumalik si William 20 minuto pagkatapos na may malungkot na ekspresyon. Nakita ko si Michael. Nasa Houston siya. Hiniling ko sa kanya na pumunta kaagad. Sinabi ko sa kanya na urgent iyon, na may kinalaman iyon sa libing ng kanyang ama. At ano ang sinabi niya? Tanong ko, kinatatakutan ang sagot. Sabi niya, sasakay siya sa unang flight na darating siya bukas ng umaga. Huminto si William, ngunit may kakaiba sa kanyang boses. Hindi siya mukhang nagulat nang sabihin ko sa kanya na namatay si Arturo. Mukha siyang handa, na parang alam na niya. Lalong lumalim ang takot sa aking dibdib. Ang aking anak, ang aking nag-iisang anak, ang sanggol na aking dinala, pinasuso, pinalaki ng buong pagmamahal. Maaari ba siyang talagang sangkot dito? Aling Maria, sabi ni William, hawak ang aking mga kamay. Alam kong mahirap ito, ngunit kailangan mong maging matatag ng kaunti pa. Bukas, kapag dumating si Michael, haharapin natin siya. Makukuha natin ang mga sagot at anuman ang katotohanan, haharapin natin ito ng magkasama. Tumango ako, bagaman sa loob ay nagkakawasak ako. Iminungkahi ni Susan na pumunta kami sa isang lugar para magkape para iproseso ang lahat ng nangyari. Ngunit gusto ko lang umuwi sa aking bahay, ang bahay na itinayo namin ni Arturo ng magkasama. Ang bahay na sinubukan ni Jessica na nakawin mula sa akin. Nagpumilit si William na ihatid ako. Sa biyahe, hindi kami masyadong nagsalita. Tumingin ako sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang pamilyar na mga kalye na lumalampas. Lahat ay mukhang pareho, ngunit lahat ay nagbago. Nagbago ako. Nang makarating kami sa bahay, may kakaiba. Nakabukas ang pintuan sa harap. Sininyasan ako ni William na manatili sa likod at pumasok muna. Sinundan ko siya ng malapitan, malakas ang tibok ng aking puso. Wasak ang sala. Ang mga cushion ng sofa ay nakakalat sa sahig. Bukas ang mga drawer, nakakalat ang mga papel sa lahat ng dako. Mayroong naghahanap ng isang bagay. Hello, sigaw ni William ng malakas. Mayroon bang sinuman dito? Katahimikan. Lumibot kami sa buong bahay. Bawat silid ay nagpakita ng parehong kaguluhan. Ang aking kwarto, kung saan ako natulog kasama si Arturo sa loob ng maraming taon, ay ganap na gulong-gulo. Nakagalaw ang kutson. Walang laman ang closet na nakakalat ang lahat ng damit sa sahig. Ang mga alahas na ibinigay sa akin ni Arturo sa loob ng mga taon. Wala. Sa silid-aralan ni Arturo, mas malala pa. Pinilit buksan ang kanyang desk.
Bukas ang mga filing cabinet na may mga dokumento na nakakalat sa lahat ng dako. Bukas ang wall safe. Walang laman. Jessica, sabi ko sa nanginginig na boses. Siya dapat bago pumunta sa libing. Hindi, sabi ni William, sinusuri ang pintuan sa harap. Ito ay kamakailan lang. Napakakamakaailan. Sariwa pa ang mga basag na kahoy. Nangyari ito habang nasa sementeryo tayo. Mayroong nakakaalam na walang tao sa bahay. Sino? Sino pa ang makakaalam? Kinuha ni William ang kanyang telepono at nagsimulang magdial, tatawagan ko ang pulis. Ito ay pagnanakaw. Pero mayroon akong teorya kung sino iyon. Habang nakikipag-usap si William sa pulis, pumunta ako sa kusina. Kailangan ko ng tubig. Kailangan kong umupo. Kailangan kong huminga. Doon ko nakita. Isang Manila envelope sa kitchen table. Hindi ito naroon kaninang umaga. Mayroong sadyang nag-iwan nito. Nanginginig ang mga kamay, binuksan ko ito. Sa loob ay mga litrato. Mga litrato namin ni Arturo. Ngunit hindi sila normal na litrato. Mayroong nag-drawing ng mga pulang krus sa aming mga mukha. Mayroong mga mensahe na nakasulat gamit ang itim na marker. Ito ay simula pa lang. Bayaran mo ang utang mo. Nagbayad na ang matanda. Ngayon, ikaw naman. Sumigaw ako. Hindi ko napigilan. Tumakbo si William sa kusina at kinuha ang sobre mula sa aking mga kamay. Damn it, sabi niya, binabasa ang mga banta. Ito ay mas malaki kaysa sa akala natin. Hindi lang ito sina Jessica at Brenda. Mayroon pang iba, isang delikadong tao. Dumating ang pulis 30 minuto pagkatapos. 2 opisyal ang kumuha ng litrato, nagtanong, tiningnan ang bahay. Ipinakita sa kanila ni William ang sobre na may mga banta. Sinabi niya sa kanila ang tungkol kina Jessica, Brenda, Michael, at ang perang inilipat sa Cayman Islands. Nagpalitan ng makahulugang tingin ang mga opisyal. Ginang, sabi ng isa sa kanila. Maglalagay kami ng surveillance sa inyong bahay ngayong gabi. Hindi kayo maaaring manatiling mag-isa. Mayroon ba kayong pupuntahan? Maaari siyang manatili sa akin, kaagad na inalok ni William. Marami akong espasyo at 24 oras na seguridad. Ayoko umalis sa aking bahay. Ayaw kong paalisin ako ng mga kriminal na ito sa aking sariling tahanan. Ngunit hindi rin ako tanga. Mayroong narito. Mayroong nagbanta sa akin, at ang taong iyon ay maaaring bumalik. Nag-impact kami ng ilang gamit. Damit, toiletries, ang ilang alahas na hindi nila ninakaw. Habang ginagawa ko iyon, may nakita ako sa ilalim ng aking unan. Isa pang sobre. Mas maliit ito, na may nakasulat na pangalan ko sa sulat kamay ni Arturo. Binuksan ko ito nang nanginginig ang mga daliri. Isang maikling liham. Mahal kong Aling Maria, kung binabasa mo ito, hindi kita naprotektahan sa oras. May mga bagay na hindi ko sinabi sa iyo, mga lihim na itinago ko upang hindi ka mag-alala. Ngunit ngayon, kailangan mong malaman ang katotohanan. May mga utang si Michael. Mga utang sa pagsusugal. May utang siya ng higit sa 200,000 piso sa napakadelikadong tao. Lumapit siya sa akin 4 na buwan na ang nakalipas, humihingi ng tulong. Ibinigay ko sa kanya ang kaya ko, ngunit hindi sapat. Pagkatapos, nakilala niya si Jessica at inalok siya ng solusyon. Isang solusyon na tinanggihan ko nang iminungkahi nila ito sa akin. Pinaghihinalaan ko na iyon ang dahilan kung bakit ako ngayon ay nasa panganib. Mag-ingat ka sa ating anak. Hindi na siya ang batang pinalaki natin. Naging estranghero siya. Isang taong kayang gawin ang anuman. Mahal kita palagi, Arturo. Umagos ang luha sa aking pisngi habang ipinasa ko ang liham kay William. Binasa niya ito at lalo pang tumigas ang kanyang ekspresyon. $200,000 na utang sa pagsusugal. Kaya ginawa ni Jessica ang peking insurance policy para sa 500,000. Hati sa 3, Michael, Jessica at Brenda. Sapat para bayaran ang mga utang at may sobra pa. At ang solusyon na tinanggihan ni Arturo,
Tanong ko, bagaman alam ko na ang sagot. Patayin siya at kolektahin ang insurance. Maingat na itinago ni William ang liham. Tumanggi si Arturo na maging bahagi ng plano. Kaya, ginawa nila siyang biktima. Ang aking sariling anak ay lumahok sa pagpatay sa kanyang ama. Para sa pera, para sa mga utang sa pagsusugal, para sa kasakiman. Hindi ko ito maproseso. Masyadong marami. Masyadong maraming sakit, masyadong maraming pagtataksil. Ginang Reyes, sabi ng isa sa mga pulis na lumapit. May nakita kami sa likod ng hardin. Dapat mong makita ito. Lumabas kaming lahat. Sa hardin, sa tabi ng rose bush na itinanim ni Arturo para sa aming ika-negatibo 40 anibersaryo, ay isang bagong hukay. At sa hukay na iyon, bahagyang nakabaon, ay isang maleta. Kinuha ito ng pulis at binuksan. Sa loob ay mga balot ng pera, libu-libong piso. Mayroon ding mga dokumento, mga peking pasaporte na mailitrato ni na Jessica at Michael, mga tiket ng eroplano patungo sa Cayman Islands na may petsang kahapon. Tataka sila, sabi ko, nakaramdam ng pagduduwal. Papatayin nila si Arturo, kukunin ang insurance, at tataka sa bansa, at iiwan ka rito para harapin ang mga kahihinatnan, dagdag ni William na may matinding galit. Marahil ay gagawin kanilang mukhang kasabwat. Kaya inilayo ni Jessica sa libing. Kaya kanya inihiwalay. Gusto kanilang magmukhang kahina-hinala. Binilang ng pulis ang pera. Mayroong halos 80,000 piso sa cash, marahil bahagi ng ninakaw ni Jessica mula kay Arturo sa loob ng ilang buwan. Ito ay ebidensya, sabi ng opisyal. Dadalahin namin ito sa istasyon. Ngunit ginang, kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Nasa tunay kang panganib. Kung sino man ang nag-iwan ng sobre na may mga banta ay alam kung saan ka nakatira. At kung si Michael ay kasabwat ng mga delikadong tao, mga illegal loan sharks o mas masahol pa. Hindi sila titigil hanggang sa makuha nila ang kanilang itinuturing na kanila. Ang itinuturing nilang kanila, tanong ko, nalilito. Patay na si Arturo. Ngunit ang peking insurance policy ay hindi kailanman nakolekta, paliwanag ni William. At ang totoong policy ay mapupunta sa iyo. 200,000 piso na marahil ay ipinangako na ni Michael sa kanyang mga pinagkakautangan. Kung hindi niya ito babayaran, papatayin siya. At kung hindi niya ito mababayaran, pupuntahan ka nila. Kaya, gusto rin nila akong patayin. Gusto nila akong mamatay para makamana ang aking anak at mabayaran ang kanyang mga utang. Hindi lang ito pagpatay kay Arturo. Ito ay pagpatay sa aming dalawa. Isang plano na alisin ang kanyang sariling mga magulang para sa pera. Umupo ako sa mga hagdan ng beranda, hindi makatayo. Ang aking pamilya, ang aking anak, lahat ay naging kasinungalingan. Lahat ay naging isang palabas habang pinaplano nilang sirain kami. Umupo si William sa tabi ko at inilagay ang kanyang braso sa aking mga balikat. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa iyo. Nangangako ako. Si Arturo ay aking kapatid. Ikaw ay pamilya ko na ngayon at pinoprotektahan ko ang aking pamilya. Nang gabing iyon, nanatili ako sa bahay ni William. Ito ay isang eleganteng mansyon sa labas ng lungsod na may perpektong inalaga ang mga hardin at isang security system na mukhang galing sa pelikula. Mga gwardiya sa pasukan, mga kamera sa lahat ng dako, mga electric gate. Pakiramdam ko ay isang bilanggo ako, ngunit isang ligtas na bilanggo. Ipinakita sa akin ni William ang isang guest room na mas malaki pa kaysa sa aking sala at kusina. King-size bed na may ivory sheets. Pribadong banyo na may whirlpool tub. Tanawin ng iluminadong hardin. Lahat ay perpekto. Lahat ay maganda at pakiramdam ko ay ganap akong wala sa lugar. Magpahinga ka, sabi ni William mula sa pintuan. Bukas ay magiging mahirap na araw. Darating si Michael ng alas 9 ng umaga. Handa na tayo para sa kanya. Handa, tanong ko, nakaupo sa kama. Paano? Narito ang mga detective. Mayroon ding abogado at ako. Haharapin natin siya sa lahat. Ang mga paglilipat ng pera, ang mga utang sa pagsusugal, ang koneksyon kina Jessica at Brenda.
Hindi siya makakapagsinungaling kapag inilagay natin ang lahat ng ebidensya sa harap niya. Tumango ako, hindi alam ang sasabihin pa. Isinara ni William ang pinto at naiwan akong mag-isa. Sinubukan kong matulog, ngunit imposible. Bawat pagpikit ko, nakikita ko ang mukha ni Michael noong bata pa siya. Ang kanyang unang hakbang, ang kanyang unang araw sa eskwela, ang kanyang graduation. Lahat ng magagandang sandali na ngayon ay nadungisan ng kakilakilabot na katotohanan ng kanyang naging. Bandang 3 oras ng umaga, sumuko ako. Bumaba ako sa kusina, naghahanap ng tubig. Nakita ko si William na nakaupo sa counter na may baso ng whiskey sa kamay, nakatingin sa mga papeles na nakakalat sa marmol. Hindi rin makatulog, sabi niya nang hindi tumitingin. Umupo ako sa tabi niya. Hindi ko mapigilan ang pag-iisip kay Michael. Saan kami nagkamali? Ano ang nagawa naming mali para siya ay maging ganito? Uminom si William ng kanyang whiskey. Hindi mo kasalanan. Ang ilang tao ay pinipili lamang ang madaling daan. Pinipili nila ang kasakiman kaysa sa pamilya, pera kaysa sa pag-ibig. Mayroon ka bang mga anak? Tanong ko. Umiling siya. Hindi ako nagkaroon ng oras. Binuo ko ang aking kumpanya mula sa wala. Nagtrabaho ako araw at gabi sa loob ng 30 taon. At nang sa wakas ay nagtagumpay ako, pera, lahat ng supposedly mahalaga. Napagtanto ko na ako ay nag-iisa. Nagsimula akong maghanap kay Arturo 10 taon na ang nakalipas. Kumuha ako ng mga pribadong investigador, tiningnan ang libu-libong record, at nang sa wakas ay natagpuan ko siya 6 na buwan na ang nakalipas, iyon ang pinakamasayang araw ng aking buhay. Naputol ng kaunti ang kanyang boses. Marami sana kaming gagawin ng magkasama. Babawi kami sa nawalang oras. May plano kaming maglakbay, upang talagang magkakilala, upang maging totoong magkapatid, at ngayon ay patay na siya, pinatay ng mga taong nagkiklaim na mahal siya. Patawad, bulong ko. Patawad kung hindi ka nagkaroon ng mas maraming oras sa kanya. Tiningnan ako ni William na may maningning na mga mata. Pero nagkaroon ako ng 6 na buwan. 6 na buwan ng mga pag-uusap sa telepono, ng pagbabahagi ng mga kwento. Ng pagtawa ng magkasama. Ang ilang magkapatid ay may buong buhay at hindi kailanman talaga nakakakonekta. Nagkaroon ako ng 6 na buwan ng tunay na kapatiran at iyon ay higit pa sa marami. Natahimik kami sandali. Pagkatapos, itinulak ni William ang mga papeles patungo sa akin. May nakita pa ako kaninang hapon. Tinawagan ko ang ilang kontak sa industriya ng pagsusugal. Hindi lang may utang si Michael. Nasa blacklist siya. Pinalayas siya sa 3 kasino dahil sa pandaraya. Sinubukan niyang linlangin ang mga delikadong tao. Linlangin, ulit ko, nararamdaman ang bigat sa aking dibdib na lalong bumigat. May markang mga baraha, may lamang dice. Nagtatrabaho siya sa isang ring ng mga profesional na scammer. Hindi siya isang sugarol na may masamang swerte. Siya ay isang kriminal na gumagamit ng pagsusugal para magnakaw. Ang aking anak ay isang kriminal, hindi isang tao na may problema, hindi isang taong nangangailangan ng tulong. Siya ay isang may kamalayang scammer na pinili ang magnakaw, manipulahin, sirain. At mayroon pa, nagpatuloy si William, kumukuha ng litrato. Ito si Frank Reyes. Siya ang taong pinagkakautangan ni Michael ng karamihan ng pera. Eksaktong 150,000 piso. Ang litrato ay nagpakita ng isang lalaki na nasa edad 40. Kalbo, may tatoo sa leg, peklat sa pisngi, patay na mga mata. Mukha siyang eksaktong uri ng tao na kayang pumatay ng walang pagkukurap. Kilala si Frank sa pagpapahiram ng pera sa mga desperadong sugarol na may kriminal na interest rates. Kapag hindi sila nagbabayad, siya o ang kanyang mga tao ang nagpapawala sa kanila. Simple, mahusay, walang saksi. At may utang si Michael sa lalaking ito. May utang, nakaraang panahunan, dahil 3 araw na ang nakalipas pagkatapos ng pagkamatay ni Arturo, binayaran siya ni Michael ng 50,000 piso sa account. Ipinakita sa akin ni William ang isang bank record, direktang electronic transfer mula sa account ni Michael sa isang shell company na front para kay Frank. 50,000 piso.
Eksaktong ninakaw ni Jessica mula sa ipon ni Arturo. Kaya totoo ang plano, sabi ko, nakaramdam ng pagduduwal. Pinatay nila si Arturo, ninakaw ang kanyang pera. Kokolektahin nila ang insurance at tatakas sa bansa pagkatapos magbayad ng mga utang. Eksakto. Pero nagkamali sila. Nag-iwan sila ng ebidensya. At hindi nila inasahan ang aking pag-iral. Hindi nila alam na may kapatid si Arturo na mag-iimbestiga sa kanyang pagkamatay. Biglang tumunog ang telepono ni William. 3:30 ng umaga. Walang tumatawag sa ganoong oras na may magandang balita. Sinagot ni William, inilagay ito sa speaker. Ginoong Reyes. Ito ang boses ng isa sa mga detective. Ako si Detective Abad. Mayroon kaming sitwasyon. Sila Jessica at Brenda ay inatake sa kanilang selda 1 oras na ang nakalipas. Inatake ng sino? Ng ibang inmates. Maliwanag, kumalat ang balita kung bakit sila inaresto. Pagpatay, paglason, pagsasabwatan. Hindi nila nagustuhan ng ibang bilanggo na pinatay nila ang isang matanda para sa pera. Buhay ba sila? Tanong ni William. Pero nasa ospital sila ng bilangguan. May bali ang tadyang ni Jessica at marami siyang pasa. Mas malala si Brenda. Nabali ang kanyang ilong at may concussion siya. Huminto ang detective. Pero hindi iyan ang importante. Ang importante ay nagsasalita na si Jessica. Nagkukwento siya ng detalyado. Gusto niya ng deal. Sabi niya, mayroon siyang impormasyon tungkol sa lahat, mga pangalan, petsa, plano, at handa siyang tumestigo laban sa lahat kung babawasan ang kanyang sentensya. Laban sa lahat, ulit ko, kasama na si Michael. Lalo na si Michael. Sabi niya, siya ang utak ng buong operasyon, na kinumbinsi niya si Jessica na lumahok, na nakuha niya ang mga gamot sa pamamagitan ng kanyang kriminal na kontak, na binalak niya ang bawat detalye. Sabi ni Jessica, isa lang siyang kasangkapan na minanipula ni Michael. Tulad ng pagmamanipula niya kay Arturo. At naniniwala kayo sa kanya, tanong ni William. Sinusuri namin ang kanyang kwento. Pero mayroon siyang ebidensya. Mga email, text messages, recordings ng mga pag-uusap sa telepono kung saan ipinapaliwanag ni Michael ang buong plano. Maliwanag, ni-record niya ang lahat bilang insurance sakaling magkamali ang isang bagay. Siyempre, ni-record niya. Laging nagdududa ang mga kriminal sa isa't isa. Mayroon pa, nagpatuloy ang detective. Si Frank Reyes ay nasa lungsod. Nakita nila siya 2 oras na ang nakalipas sa airport at may kasama siya. 3 lalaki, lahat ay may violent records. Naniniwala kaming pupunta sila para kay Michael at marahil para kay Ginang Reyes. Kaagad na tumayo si William. Palalakasin ko ang seguridad. Walang sinumang makakapasok ng walang pahintulot ko. Naalerto na namin ang lahat ng patrol units sa inyong zone. Ngunit Ginoong Reyes, mga profesional ang mga ito. Kung talagang gusto nilang makapasok, makakahanap sila ng paraan. Kung gayon, hayaan silang subukan, sabi ni William sa malamig na boses na nagpatindig sa aking balahibo. Mas mahusay ang security measures ng bahay na ito kaysa sa isang bangko. At hindi ko hahayaan na saktan nila ang aking pamilya. Ibinaba niya ang tawag at tumingin sa akin. Aling Maria, kailangan mong manatili sa iyong kwarto. I lock ang pinto. Huwag mong bubuksan para sa sinuman maliban sa akin. Naintindihan mo? Tumango ako, ngunit natatakot ako. Tunay na takot. Si Frank at ang kanyang mga tauhan ay paparating para sa akin. Parating sila upang tapusin ang sinimulan ni Michael. Upang alisin ang huling hadlang sa pagitan nila at ng pera ng insurance. Nagtawagan si William. Mga karagdagang gwardiya, pulis na alerto, security system na naka-maximum. Ginawa namin ang mansyon na isang fortress. Ngunit may isang bagay na nagsasabi sa akin na hindi ito sapat. May isang bagay na nagsasabi sa akin na ngayong gabi, sasabog ang lahat. Umakyat ako sa aking kwarto tulad ng iniutos ni William. Nilock ko ang pinto. Itinulak ko ang isang silya laban dito para sa dagdag na seguridad.
Umupo ako sa kama na may telepono sa aking kamay, handang tumawag sa 911 kung kinakailangan. Dahan-dahang lumipas ang mga oras. -4 ng umaga. -5. -6. Nagsisimula ng sumikat ang araw. Marahil hindi darating si Frank. Marahil nagkamali ang detective. Pagkatapos ay narinig ko ang unang putok. Pagkatapos, isa pa at isa pa. Sigawan sa labas. Tumunog ang alarma. Ang tunog ng nabasag na salamin. Mga yabag na tumatakbo sa pasilyo. Mas maraming putok. Ibinagsak ko ang aking sarili sa sahig at gumapang sa ilalim ng kama. Masyadong malakas ang tibok ng aking puso, akala ko ay lalabas ito sa aking dibdib. Umagos ang luha sa aking mukha. Nagdasal ako. Nagdasal ako na parang hindi ako nagdasal sa loob ng ilang taon. Nayanig ang pinto ng aking kwarto. May sumusubok na sipain ito. 1, 2, 3 beses. Nagsimulang masira ang kahoy. Sumuko ang pinto ng may nakakatakot na kalansing. Mula sa ilalim ng kama, nakita ko ang itim na botas na pumasok sa kwarto. 2 peres, mabigat, nagbabanta. Huminto ang aking paghinga. Sinubukan kong gawing invisible ang aking sarili, mas maliit, walang umiiral. Nasaan siya? Sabi ng isang malalim na boses na may kakaibang punto. Wala siya rito, sagot ng isa pang boses. Tingnan mo ang banyo. Narinig ko ang mga yabag na gumagalaw sa kwarto. Mga drawer na bumubukas, sinusuri ang closet, ang tunog ng pintuan ng banyo na marahas na bumubukas. Damn it, nagtatago siya sa kung saan. Lumapit ang isa sa mga lalaki sa kama. Nakita ko ang kanyang mga bota na huminto ilang pulgada mula sa aking mukha. Pagkatapos ay yumuko siya. Nagkatagpo ang aming mga mata. Isang binata, marahil 30 taong gulang, na may peklat sa kanyang kilay. Umiti siya, ipinapakita ang gintong ipin. Narito ka, Lola. Kinalagkad niya ako mula sa ilalim ng kama, hinawakan ako sa braso. Sumigaw ako, ngunit tinakpan niya ang aking bibig gamit ang kanyang malaking kamay. Amoy tabako at pawis siya. Lumapit ang isa pang lalaki, mas malaki, kalbo, na may tatoo sa kanyang mga braso. Siya ba? Tanong ng kalbo. Dapat siya. Siya lang ang matandang babae sa bahay na ito. Binuhat nila ako mula sa sahig ng walang anumang pag-aalangan. Halos hindi dumampi ang aking mga paa sa lupa. Sinubukan kong sumigaw muli, ngunit mas mahigpit na pinisil ng kamay ng unang lalaki ang aking bibig. Gusto kang kausapin ni Frank, Ginang, sabi ng kalbo, nakatingin sa akin nang may malamig na mga mata. Sabi niya, may utang ang iyong anak sa kanya. Napakaraming pera, at dahil tila nagtatago ang duwag na si Michael, ikaw ang magbabayad para sa kanya. Sinubukan kong umiling. Wala akong kinalaman sa mga utang ng aking anak, ngunit ayaw nilang marinig ang mga paliwanag. Nagsimula silang kalagkarin ako patungo sa pinto. Lumaban ako, sumipa, sinubukan kong kagatin ang kamay ng nagtakip sa aking bibig, ngunit napakalakas nila, napaka-propesyonal. Hindi ito ang unang beses na nakidnap sila ng isang tao. Nang makarating kami sa pasilyo, nakita ko ang kaguluhan. 2 sa mga gwardiya ni William ay nasa sahig, walang malay o mas malala pa. May dugo sa mga dingding, basag na salamin sa lahat ng dako. Patuloy na tumutunog ang mga alarma, ngunit walang dumating upang tumulong. Nasaan si William? Desperado kong naisip. Patay ba siya? Sugatan. Nahuli rin ba siya? Bumaba kami sa hagdan. Sa main hall, mas maraming pagkasira, nakabaligtad na muebles, nahulog na mga painting, at doon, sa gitna ng kaguluhan, ay isang lalaki na si Frank Reyes lang. Mas maliit siya kaysa sa aking inaasahan, marahil 5'7", ngunit napuno ng kanyang presensya ang kwarto. Walang bahid na itim na suit, mga gintong singsing sa bawat daliri. Relo na marahil ay mas mahal pa kaysa sa aking bahay. Ngunit ang kanyang mukha ang pinaka-nakakatakot. Neutral na ekspresyon, patay na mga mata. Ang mukha ng isang tao na nakakita at gumawa ng mga kakilakilabot na bagay ng napakaraming beses, kaya't wala na siyang nararamdaman.
Ginang Maria Reyes, sabi niya sa mahinahon na boses, halos magalang. Sa wakas, nagkita tayo. Marami ang sinabi ng iyong anak tungkol sa iyo. Binitawan ako ng lalaki na may gintong ngipin sa aking bibig, ngunit patuloy na hinawakan ang aking mga braso. Nagmamakaawa ako sa iyo, nagawa kong sabihin sa nanginginig na boses. Wala akong kinalaman sa mga utang ng aking anak. Wala akong alam tungkol doon. Ngumiti si Frank. Ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Ay, pero may kinalaman ka, Ginang. Dahil nangako sa akin ang iyong anak ng pera. Eksaktong 200,000 piso. Pera mula sa life insurance ng iyong yumaong asawa. Pera na ngayon, salamat sa ilang legal na komplikasyon, hindi niya makokolekta. Lumibot siya sa akin na parang pating. Kaya naisip ko, kung hindi makakabayad si Michael, sino ang makakabayad? At malinaw ang sagot. Ikaw, ang biyuda, ang lehitimong beneficiary ng insurance. Hindi ako magbibigay ng kahit isang sentimo, sabi ko, nakahanap ng tapang na hindi ko alam na mayroon ako. Namatay ang aking asawa dahil sa perang iyon, dahil sa kasakiman ng aking anak. Hindi ko gagantimpalaan ang mga mamamatay tao. Huminto si Frank sa harap ko. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon, ngunit may isang bagay na delikado ang sumikat sa kanyang mga mata. Ginang, naniniwala ako na hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Hindi ako humihingi sa iyo ng pera. Iginigit ko ito. At kung hindi ka makikipagtulungan, well, sabihin na nating may mga paraan para baguhin ang iyong isip. Nagbigay siya ng senyales at kinuha ng kalbo ang isang kutsilyo. Kumislap ang talim sa ilalim ng ilaw ng sala. Masyadong malakas ang tibok ng aking puso, akala ko ay sasabog ito. Ngunit bago pa man sila makagawa ng anuman, narinig ko ang mga putok. Maraming putok mula sa labas ng bahay. Sigawan. Ang tunog ng mga sirena na papalapit. Nagpalitan ng nerbiyosong tingin ang mga tauhan ni Frank. Ano ba ang nangyayari dyan? Sabi ng isa na may gintong ngipin. Kinuha ni Frank ang kanyang telepono at nagdial. Ano ang nangyayari sa labas? Nakinig siya sa sagot at humigpit ang kanyang mukha. Ang pulis. Hindi bababa sa isa zero cruiser. Pinapalibutan nila tayo. Imposible, sabi niya. May surveillance kami. Walang sinumang makakatawag sa kanila. Mayroon, sagot ng isang boses mula sa hagdan. Si William iyon. May dugo siya sa kanyang kamiseta, ngunit nakatayo siya ng buhay, nakatutok ang baril sa kanila. Ako. 20 minuto na ang nakalipas nang mag-trip ang unang alarma. Tiningnan siya ni Frank nang may pagkasuklam. Patay ka, Reyes. Marahil, kalmadong sagot ni William. Ngunit kayo ay tiyak na patay. May utos ang pulisya na barilin, patayin kung susubukan ninyong umalis kasama ang mga bihag. Kaya, mayroon kayong dalawang opsyon. Sumuko kayo ngayon o mamatay kayo rito. Kayo ang pumili. Inilipat ng may gintong ngipin ang kanyang sandata patungo kay William. Ngunit bago siya makabaril, sumabog ang mga bintana. Dose-dose ng pulis ang pumasok mula sa lahat ng dako. Nakatutok ang mga rifle. Sigawan ng lahat sa sahig. Ibaba ang inyong mga sandata ngayon. Nangyari ang lahat sa loob ng ilang segundo. Sinubukan ng mga tauhan ni Frank na lumaban, ngunit mas marami sila. Mga putok, sigawan. Bumagsak ang isa sa kanila, pagkatapos ay isa pa. Inihagis ng kalbo ang kanyang kutsilyo at itinaas ang kanyang mga kamay. Ginawa rin ng may gintong ngipin ang pareho, umaagos ang dugo mula sa kanyang balikat kung saan tinamaan siya ng bala. Binitawan ako ni Frank at sinubukan tumakbo patungo sa likod ng bahay, ngunit binaril siya ni William sa binti. Bumagsak siya, sumisigaw at nagmumura. Sa loob ng ilang segundo, pinadapa siya ng pulis na nakaposas ang kanyang mga pulso. Hinayaan ko ang aking sarili na bumagsak sa sahig, nanginginig, umiiyak, hindi kayang iproseso na nakaligtas ako. Tumakbo si William patungo sa akin at tinulungan akong tumayo. Nasaktan ka ba? Tanong niya, tinitingnan ako. Umiling ako. Ayos lang ako pero nagdurugo ka. Maliit na gasgas lang. Ayos lang ako. Ang importante ay ligtas ka.
Pumasok ang mga paramedic at nagsimulang alagaan ang mga sugatan. Pulis sa lahat ng dako, kumukuha ng litrato, nangongolekta ng ebidensya, umaaresto sa mga kriminal. Kaguluhan ito, ngunit kontrolado na kaguluhan. Lumapit sa amin si Detective Abad. Ginang Reyes, ikinalulungkot kong nangyari ito sa iyo, ngunit swerte ka. Mabilis kumilo si Ginoong William. Kung hindi niya kami naalerto sa oras, maaaring iba ang naging resulta nito. Tiningnan ko si William nang may walang katapusang pasasalamat. Tumango lang siya, hindi komportable sa atensyon. May isa pa kayong dapat malaman, nagpatuloy ang detective. Inaresto namin si Michael 1 oras na ang nakalipas sa airport. Sinusubukan niyang tumakas patungong Mexico na may peking pasaporte at halos 100,000 piso sa cash. Ang aking anak ay inaresto, tumatakas na parang duwag habang nagpapadala ng mga mamamatay tao para sa kanyang sariling ina. Nasaan siya ngayon? Tanong ni William. Nasa kustodya. Iniinteroga nila siya at nagsasalita na siya, nagtatapat ng lahat. Maliwanag, inisip niya na makakakuha siya ng deal kung isusumbong niya ang lahat. Binigyan niya kami ng mga pangalan, bank accounts, ang buong plano. Gusto ko siyang makita, sabi ko bigla. Lahat ay nagulat. Gusto kong makita ang aking anak. Gusto kong marinig mula sa kanyang bibig kung bakit niya ginawa ito. Ginang Reyes, sabi ng detective na nag-aalinlangan. Hindi ko alam kung magandang ideya iyon. Masyado siyang agitated, nagsasabi ng mga kakilakilabot na bagay, sinisisi ang lahat maliban sa kanyang sarili. Wala akong pakialam. May karapatan akong makita siya, marinig siya, sabihin sa kanya kung ano ang tingin ko sa kanya. Hinawakan ni William ang aking kamay. Kung iyan ang gusto mo, sasama ako sa iyo. Hindi ka mag-iisa. 2 oras pagkatapos, nasa istasyon kami ng pulis. Dinala ako sa isang interrogation room. Nakaupo si Michael sa kabilang panig ng isang metal na mesa, nakaposas, may itim na mata at mga galos sa kanyang mukha. Maliwanag, hindi siya madaling sumuko. Nang makita niya akong pumasok, nagbago ang kanyang ekspresyon. Una ay gulat, pagkatapos ay isang bagay na maaaring kahihiyan, ngunit mabilis itong naging galit. Ma, sabi niya sa matigas na boses. Mabuti at buhay ka. Bagaman sinira mo ang lahat. Kung namatay ka sana tulad ng dapat, nakolekta ko sana ang mana at nasolusyonan ang problemang ito. Umupo ako sa harap niya, tinitingnan siya na parang estranghero, dahil ganoon nga siya. Ang lalaking ito na may malamig na mata at itim na puso ay hindi ang aking anak, hindi ang batang pinalaki ko. Paano mo nagawa, bulong ko? Paano mo nagawang patayin ang iyong sariling ama? Paano mo binalak ang aking pagkamatay? Nagkibit balikat siya. Negosyo lang. Ma, mamamatay din naman si Papa, di ba? Matanda na siya, may sakit. Anong pinagkaiba kung namatay siya ng mas maaga? At least nagamit ang kanyang pagkamatay para sa isang kapakipakinabang na bagay. Isang kapakipakinabang na bagay. Iyan ang tawag niya sa pagpatay sa kanyang ama. Upang bayaran ang kanyang mga utang sa pagsusugal, upang iligtas ang kanyang malungkot na buhay. Mahal ka ng iyong ama, sabi ko na mailuha sa aking pisngi. Gagawin niya ang anuman para sa iyo at pinatay mo siya. Mahal niya ako ng sobra, kaya iniwan niya ako na may utang na 200,000 piso, sabi ni Michael. Mahal niya ako ng sobra, kaya tumanggi siyang tulungan ako nang kailangan ko siya. Sabi niya, kailangan kong matuto ng responsibilidad. Nakailangan kong harapin ang mga kahihinatnan ng aking mga aksyon. Well, ito ang kanyang mga kahihinatnan. Tumayo ako mula sa silya, nakaramdam na mayroong nasira ng lubusan sa loob ko. Ang huling piraso ng pag-asa na mayroon ang aking anak, kahit isang kurot ng sangkatauhan. Wala nang natira. Hindi ka ang aking anak, sabi ko sa matatag na boses. Ang aking anak ay namatay matagal na ang nakalipas. Ikaw ay isang estranghero, isang kriminal, isang mamamatay tao, at umaasa akong gugugulin mo ang natitirang bahagi ng iyong malungkot na buhay sa isang selda. Nagpakawala si Michael ng mapait na tawa. Sige, maitanggi mo ang iyong nag-iisang anak. Pero kapag malaya na ako, at magiging malaya ako dahil mayroon akong magagaling na abogado, pagsisisihan mo iyan.
Pupunta ka na gumagapang, humihingi ng tawad tulad ng lagi mong ginagawa. Hinding-hindi, sagot ko. Hinding-hindi kita patatawarin at hinding-hindi ka magiging malaya. Ang ebidensya ay napakarami. Sila Jessica, Brenda, Frank, lahat ay nagtetestigo laban sa iyo. Gugugulin mo ang susunod na 30 taon sa bilangguan, minimum. Nawala ang kanyang ngiti. Tingnan natin. Umalis ako sa kwartong iyon na nakaramdam ng ginhawa sa aking dibdib. Nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin. Naisara ko na ang kabanatang iyon ng aking buhay. Hindi na si Michael ang aking responsibilidad, hindi na ang aking alalahanin. Siya na ang problema ng sistema ng hustisya ngayon. Naghihintay si William sa labas na may kape. Kumusta ang pakiramdam mo? Ligtas, sagot ko, nagulat sa aking sarili. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, pakiramdam ko ay malaya ako. Ang mga sumunod na araw ay isang kalituhan. Mga paglilitis, mga testimonya, mga pahayagan na nagkukubli sa kaso. Criminal Group for Life Insurance Dismantled, sabi ng mga headline. Son plans parents' death for gambling debts, sabi ng iba. Nakatanggap si Jessica ng 25 taon para sa second-degree murder, kapalit ng kanyang testimonya. Nakatanggap si Brenda ng 20 taon para sa pakikipagsabuatan. Nakakuha si Frank Reyes ng 30 taon para sa attempted murder, extortion, at iba pang kaso. Ang kanyang mga tauhan ay nakatanggap ng katulad ng mga sentensya. At si Michael, ang aking anak, ay nakatanggap ng habambuhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol. Premeditated murder, conspiracy to commit murder, fraud, forgery. Walang katapusan ang listahan. Sinabi ng huwes na hindi pa siya nakakita ng kaso ng pagtataksil sa pamilya na ganoon kalaki ang kasamaan. Na si Michael ay isang panganib sa lipunan at nararapat na gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagbabayad para sa kanyang mga krimen. Nang basahin ang sentensya, tiningnan ako ni Michael mula sa kanyang lugar, naghihintay ng ano. Hindi ko alam. Luha, pakiusap na humingi ako ng awa. Wala akong ginawa sa mga iyon. Tumingin lang ako pabalik sa kanya nang walang pakialam. Pinili niya ang kanyang landas. Ngayon, mamumuhay siya sa mga kahihinatnan. 3 buwan pagkatapos ng libing ni Arturo, sa wakas ay nagkaroon ako ng araw ng kapayapaan. Tinulungan ako ni William na ayusin ang bahay. Bagong kandado, updated na security system, bagong pintura sa mga dingding. Para itong pagbubura ng mga fingerprint ni Jessica, at ng lahat ng kakilakilabot na dala niya. Nasa hardin ako, nagtatanim ng mga bagong bulaklak sa tabi ng rose bush ni Arturo nang dumalaw si Susan. Nagdala siya ng 3-sledge cake. Ang aking paborito. Mukha kang maayos, sabi niya, nakaupo sa bench sa hardin. Mas malakas, mas mapayapa. Pakiramdam ko ay iba, inamin ko, na parang dumaan ako sa apoy at lumabas sa kabilang panig, nasunog ngunit hindi nawasak. Ipagmamalaki ka ni Arturo kung paano mo hinawakan ang lahat, kung paano ka nanatiling matatag. Dumating ang mga luha, ngunit iba na sila ngayon. Hindi sila luha ng pagkabigo, kundi ng alaala, ng pag-ibig, ng pasasalamat sa pagkakaroon ng 43 taon kasama ang isang kahanga-hangang lalaki. Sa wakas ay naproseso ang life insurance. 200,000 piso ang idineposito sa aking account. Perang nadungisan ng dugo. Pera na nagkakahalaga ng buhay ni Arturo. Ayoko nito. Hindi ko ito kailangan. Ngunit kinumbinsi ako ni William na tanggapin ito. Ito ang kanyang lehitimong pera, sabi niya. Binayaran ni Arturo ang mga premium na iyon sa loob ng ilang taon upang protektahan ka. Gamitin mo ito, mabuhay ng maayos, gumawa ng isang magandang bagay dito sa alaala ng aking kapatid. Kaya nagpasya ako. Nag-donate ako ng 100,000 piso sa isang rehab center para sa mga sugarol upang tulungan ang mga tao tulad ni Michael bago sila umabot sa punto ng walang pagbabalik. Ang isa pang 100,000 piso ay hinati ko sa mga organisasyon na tumutulong sa mga biktima ng pang-aabuso sa pamilya at matatanda. Mga tao tulad ko na minanipula at inabuso ng mga taong supposedly nagmamahal sa kanila. Binibisita ako ni William bawat linggo. Nagiging malapit kami, tunay na pamilya.
Ikinuwento niya sa akin ang mga kwento noong bata pa sila ni Arturo bago sila nagkahiwalay. Ikinuwento ko sa kanya ang mga taon na aking ginugol kasama ang kanyang kapatid. Sa isang paraan, pinananatili namin ang alaala ni Arturo ng magkasama. Isang araw, 6 na buwan pagkatapos ng libing, dumating si William na may malaking kahon. Mayroon akong para sa iyo, sabi niya na may misteryosong ngiti. Sa loob ng kahon ay isang portrait, isang magandang oil painting ni na Arturo at William ng magkasama, na ipininta mula sa mga litrato na aking ibinigay. Ipinakita nito silang nakangiti na magkahawak ang braso. Magkapatid na sa wakas ay muling nagkasama, kahit na sa sining lamang. Umiyak ako nang makita ito. Perpekto ito. Isinabit namin ang portrait sa ibabaw ng fireplace sa sala. Isang paalala na bagaman sinubukan ng kasamaan na sirain ang pamilyang ito, mas malakas ang pag-ibig sa huli. Kailanman ko itong tiningnan, nakaramdam ako ng kapayapaan. Nasa mas mabuting lugar na ngayon si Arturo. Hindi na siya naghihirap. Hindi na siya biktima ng kasakiman ng iba. Malaya na siya. Si Abogado Ramon, ang abogado, ay dumating isang hapon na may mga huling dokumento. Lahat ay nasa ayos, Ginang Reyes. Ang bahay ay ganap na nakapangalan sa iyo. Walang utang, walang claim. Ang mga ipon na aming nakuha mula sa mga account ni Jessica ay sa iyo rin. Sa kabuuan, mayroon kang humigit kumulang 120,000 piso sa liquid assets bukod sa ari-arian. Hindi pa ako nagkaroon ng ganoong kalaking pera. Hindi pa ako naging ganoon ka-independent. Nakakatakot at nakakapagpalaya ng sabay. At ano ang gagawin mo ngayon? Tanong ni Robert, inilalagay ang mga papeles. Mabuhay, sagot ko na may ngiti. Basta mabuhay. At iyan ang ginawa ko. Nag-aral ako ng painting. Lagi kong gustong matuto ngunit wala akong oras. Sumali ako sa isang book club sa library. Nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan, mga babaeng kaedad ko, na dumaan din sa mga pagkawala at trahedya, ngunit patuloy na lumalaban ng may kagandahang loob at lakas. Sina Susan at ako ay naging hindi mapaghihiwalay. Nagpunta kami sa palengke ng magkasama, sa sinehan, para magkape. Ipinakilala niya ako sa kanyang grupo ng mga kaibigan, at di nagtagal, nagkaroon ako ng isang buong komunidad ng suporta, mga taong pinapahalagahan ko at nagpapahalaga sa akin. Pinili na pamilya, hindi ng dugo. 1 taon pagkatapos ng pagkamatay ni Arturo, gumawa ako ng isang bagay na hindi ko kailanman inakala na gagawin ko. Bumalik ako sa sementeryo. Sa pagkakataong ito, nang walang takot, nang walang matinding sakit, na may mga sariwang bulaklak at isang puso na payapa. Hello, mahal ko, sabi ko, nakaluhod sa tabi ng kanyang lapida. Pinagawa ko ito ng puting marmol na may gintong letra. Karapat-dapat sa kanya. Patawad kung hindi ako nakarating ng mas maaga. Kailangan ko ng oras upang maghilom, upang iproseso ang lahat. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa paglilitis, tungkol sa mga sentensya, tungkol sa kung paano kami naging pamilya ni William, tungkol sa aking bagong buhay, tungkol sa kung paano, bagaman nami-miss ko siya bawat araw, ayos lang ako. Nakakaligtas ako. Umuunlad pa nga ako. Mabuti ang ginawa mo sa pag-iwan ng mga liham na iyon, nagpatuloy ako sa pagdodokumento ng lahat. Kung wala ang mga pahiwatig na iyon, sina Jessica at Michael ay maaaring hindi na parusahan. Salamat sa pagprotekta sa akin kahit na pagkatapos ng iyong kamatayan. Salamat sa pagmamahal mo sa akin ng sobra. Isang mahinang hangin ang humihip, ginagalaw ang mga bulaklak na aking dinala. Gusto kong isipin na si Arturo iyon na nagsasabi sa akin na narinig niya ako, na ipinagmamalaki niya ako, na oras na upang magpatuloy. Nang tumayo ako para umalis, nakita ko si William na naghihintay sa kanyang kotse. Naging ritual na ito. Bawat anibersaryo, bawat mahalagang petsa, magkasama kaming dumalaw kay Arturo. 2 tao na pinag-isa ng pag-ibig para sa isang lalaki na wala na rito, ngunit ang kanyang pamana ay nabubuhay sa amin. Handa ka na ba? Tanong niya nang lumapit ako. Handa na. Nagmaneho kami pabalik ng may komportableng katahimikan. Hindi na namin kailangan punuin ang bawat sandali ng mga salita. Ang simpleng pagiging naroroon ay sapat na.
Nang gabing iyon, mag-isa sa aking bahay, umupo ako sa armchair kung saan dati nagbabasa ng pahayagan si Arturo. Tiningnan ko ang portrait sa ibabaw ng fireplace, ang magkapatid na nakangiti, nagkakaisa, matagumpay laban sa kasamaan na sumubok na paghiwalayin sila. May natutunan ako mula sa lahat ng ito. Natutunan ko na ang pamilya ay hindi laging ang mga taong kadugo mo. Minsan, ito ang mga taong pinipili na manatili kapag bumagsak ang lahat. Mga tao tulad ni William, tulad ni Susan, tulad ni na Abogado Ramon at Barbara, at lahat ng sumuporta sa akin nang kailangan ko sila. Natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay nag-iiwan ng bakas kahit na pagkatapos ng kamatayan. Na ang mabubuting tao tulad ni Arturo ay hindi kailanman talaga iniiwan tayo. Nabubuhay sila sa ating mga alaala, sa ating mga aksyon, sa mga pagpipilian na ginagawa natin bawat araw upang parangalan ang kanilang alaala. At natutunan ko na ang hustisya, bagaman minsan ay tumatagal, sa wakas ay dumarating. Na ang katotohanan ay laging lumalabas. Na ang kasamaan ay maaaring manalo sa mga laban, ngunit hindi kailanman mananalo sa digmaan. Sina Jessica, Brenda, Michael, at Frank ay nagbayad para sa kanilang mga krimen. Nakuha ko ang aking buhay. At bagaman mataas ang presyo, bagaman nawala ko ang pag-ibig ng aking buhay at ang anak na akala ko ay kilala ko, nagkaroon ako ng isang bagay na mas mahalaga. Nagkaroon ako ng lakas, kalayaan, paggalang sa sarili, kalayaan. Ako si Aling Maria. Ako ay 67 taong gulang. Ako ay isang biyuda. Ako ay isang survivor. Mas malakas ako kaysa sa akala ko. At ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa trahedya. Nagtatapos ito sa tagumpay, sa pagbabago, sa buhay na patunay na kahit sa ating pinakamadilim na sandali, kapag tila nawala ang lahat, mayroon pa ring liwanag, mayroon pa ring pag-asa, mayroon pa ring buhay na dapat ipamuhay. At sa huli, iyan ang tanging mahalaga.